Mateo, ang henyo. Credit to the author. M971-1 K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang ilusyonaryong puting tigre ang nabuo sa kalangitan sa ibabaw ng lahat ng ganito kabiles. Maligayang pagdating sa sagradong ninuno sa pagbaba. Dinala ni Lin Fan ang angkan ng tagapag-alaga ng libingan at direktang nagpatira pa sa harap ng mapanlinlang na puting tigre na ito, na tila lalong magalang. Bagamat ang puting tigreng ito ay isang ilusyonaryong katawan, ang aura na inilalabas nito ay halos nagpahirap kina Mateo at White Light. Nagpalitan ng tingin ang dalawang tao, parehong nakita ang gulat na ekspresyon sa mga mata ng kabilang panig. Kakalabas lang ng espiritu ng puting tigre at malinaw na hindi pa lubos na nakakapag-adapt. Medyo matamlay ang kanyang mga titig. Pero di nagtagal, nasasanay na rin siya, at ang tingin niya ay nakatuon sa puting liwanag. Mahigit 100,000 taon na ang nakalipas mula noong huling pagtawag, di ba? Ang pagtawag sa sagradong ninunong ito sa pagkakataong ito ay para sa binata. Dahan daw ang sabi ng puting tigre. Habang tinititigan ng ganito ng espiritu ng puting tigre, pakiramdam ni White Light ay malapit nang humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Magalang na sinabi ni Lin Fan, "Opo, banal na ninuno." Sa mahigit 100,000 taon, siya ang unang perpektong katawan ng puting tigre na aming natagpuan. Muling dama po ang tingin ng puting tigre kay White Light habang dahan-dahan niyang ibinuk kanyang bibig upang sabihin, hindi naman masama, isa nga itong perpektong pangangatawan ng puting tigre. Nakakalungkot na. Napakababa ng antas ng pag-unlad. Habang tinititigan ng puting tigre ng ganito, ang paghinga ni White Light ay naging pira-piraso. Ang espiritu ng puting tigre na ito ay lubhang nakakatakot. Bawat galaw ay natural na may kaakibat na nakakatakot na mga alon ng batas. Nakakatakot na ang aura ng tagapagbantay ng libingan. Pero kung ikukumpara sa puting tigreng ito, isa lang ito sa langit at isa sa lupa. Ikaw. Isa ka bang powerhouse ng deity realm? Tanong ni White Light na medyo walang tiwala sa sarili. Ha! Pagkarinig sa mga salita ni White Light, biglang humagalpak ng tawa ang puting tigre. Nagbago ang ekspresyon ni Lin Fan, at dali-dali niyang sinabi kay White Light, huwag kang maging bastos. Si Lord Sacred Ancestor ang apo ng unang ninuno. Kailangan ding yumuko ang mga powerhouse ng deity realm bilang pagpapasakop sa harap niya. Nanginig sina Mateo at White Light sa mga sinabi ni Lin Fan. Kailangan ding yumuko ang mga powerhouse ng deity realm bilang pagsuko. Gaano ba kalakas na lakas ang kailangan nito? Ang ganitong uri ng hangganan, hindi nila maisip kahit kailan. 100,000 taon na ang nakalipas, ang sumunod sa deity realm ay nabura na sa mahabang ilog ng kasaysayan. Ngunit walang duda, sa pagitan ng mga makapangyarihang deity realm ay may mga pagkakaiba rin ang nakatataas at nakabababa. At ang sagradong ninunong ito ng puting tigre ay malinaw na isang napakalakas na nilalaman sa mga makapangyarihang deity realm. Dahan daw ang sinabi ng espiritu ng puting tigre, may bahagi na ng mga batas ang mundong ito na kulang. Ang pagnanais na makarating sa kaharian ng mga Diyos ay kasing hirap ng pag-akyat sa kalangitan. Sayang naman ang perpektong katawan ng iyong puting tigre. Sige, hindi na katagalan ang oras ng sagradong ninunong ito. Binata, kung gaano kalaki ang iyong kayang umunlad ay depende sa iyong magandang kapalaran. Iniunat ng espiritu ng puting tigre ang isang kuko ng tigre at marahang tinapik ang pagitan ng mga kilay ni White Light. Nanginig ang buong katawan ni White Light, isang masakit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha, ang kanyang buong pagkatao ay nakalutang sa ere. Ibinuko ng espiritu ng puting tigre ang kanyang napakalaking bibig. Isang napakalaking bola ng liwanag ang tumalsik mula sa kanyang bibig at binalot ang puting liwanag sa loob. Tila bumalik sa paghinga ng sanggol ang kasalukuyang puting liwanag, ang buong katawan niya ay naglalabas ng mga alon ng liwanag na halo. Pagkatapos ng lahat ng ito, ang tingin ng espiritu ng puting tigre ay dama po kay Mateo. Ang malabong titig na iyon ay nagpabalisa sa buong katawan ni Mateo, at nagdulot pa nga sa kanya ng pagnanais na makatakas. Kahit sa nakaraang buhay man o sa buhay na ito, hindi pa nakaranas si Mateo ng ganitong pakiramdam noon. Ngunit ang espiritu ng sagradong ninunong ito ay talagang napakalakas.
Tahimik na pumasok si Mateo sa Heavenman Unity Realm bago pilit na pinigilan ang ganitong uri ng mga iniisip. Bakit ninyo hahayaang makapasok ang batang Angus ng isang lahi ng dragon sa lupain ng mga espirito ng mga ninuno? Tumingin ang espirito ng puting tigre kay Mateo, ngunit ang mga salitang sinabi niya ay nagpawis ng malamig kay Lin Fan. Sagradong ninuno, pakalmayan mo ang iyong galit, siya. Nasa kalagitnaan pa lang ng pagsasalita si Lin Fan nang sumingit si Mateo, huwag mong sisihin si Senior Lin Fan sa bagay na ito. Ako ang pumilit sa kanya. Malamig na ngumiti ang espirito ng puting tigre at sinabing, napakatapat mo, bata. Sa parehong panahon lang, ang aking White Tiger Clan ay nakagawa ng perpektong pangkatawan ng puting tigre, ngunit ang lahi ng dragon ay nakagawa ng atavism Dragon Soul isa. Ito ang dahilan kung bakit labis na ikinadismaya ng sagradong ninunong ito. Natigilan si Mateo at hindi niya napigil ang mataranta. Atavism Dragon Soul, ano iyon? Kahit na malawak ang kaalaman at karanasan ni Mateo, wala pa rin siyang kahit kaunting ideya tungkol dito. Perpektong pangangatawan ng puting tigre na nakita pa niya dati sa isang sinaunang talaan. Ngunit ang atavism Dragon Soul, hindi pa niya naririnig noon. Hindi pa nauunawaan ni Mateo ang sitwasyon, ngunit doon, nang inag ang buong katawan ni Lin Fan, habang nakatingin kay Mateo nang hindi makapaniwala. Panginoong sagradong ninuno, sinasabi mo ba? Mateo, siya talaga ay kabilang sa maalamat na atavism Dragon Soul. Namutla si Lin Fan sa takot at sinabing, paanong nakakakita ng mali ang mahiwagang mga mata ng sagradong ninunong ito? Malamig na sabi ng espirito ng puting tigre. Pero, paano ito posible? Si Mateo ay malinaw na isang tao. Isa pa, ang atavism Dragon Soul. Mahirap gumawa ng kahit isa sa loob ng 1,000,000 taon. Kahit na personal itong kinumpirma ng Sacred Ancestor, pakiramdam ni Lin Fan ay hindi pa rin ito kapanipaniwala. 1,000,000 taon, kahit para sa mga powerhouse ng Deity Realm, napakatagal din ng panahon. Isang pangangatawan na lumilitaw lamang kada 1,000,000 taon, maiisip kung gaano ito katikot. Ang perpektong katawan ng puting tigre ni White Light ay masasabing isang pangangatawan na mahirap matagpuan sa loob ng 100,000 taon. Ngunit ang atavism Dragon Soul na ito ay mas bihira pa kaysa sa perpektong katawan ng puting tigre. Hey, sa cultivation realm mo, natural lang na hindi mo masabi. Sinakop ng batang ito ang kapangyarihan at nabuhay muli. Kaya lang, dapat ay kabilang din siya sa lahi ng tao noong nakaraang buhay niya. Nagtataka rin ang sagradong ninunong ito na ang atavism Dragon Soul ay lilito sa isang tao. Nanginig ang buong katawan ni Mateo sa mga salita ng espirito ng puting tigre. Ito pa rin ang unang pagkakataon na may nakakita na siya ay sinapian at nabuhay muli sa isang sulyap lamang. Ang lakas ng espirito ng puting tigreng ito ay tunay na nakakatakot. Lalong nagulat si Lin Fan ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala na sa lakas niya, hindi niya talaga makita kung paano naaga ni Mateo ang kapangyarihan para mabuhay. Ang pagkabigla na ibinigay sa kanya ni Mateo ngayon ay 100 beses na mas matindi kaysa sa White Light, sa perpektong puting tigreng pangangatawan na ito. Ito. Nauutol na sabi ni Lin Fan at hindi man lang makabuo ng maayos na pangungusap. Mariing pinigilan ni Mateo ang pagkabigla sa kanyang puso at maingat na nagtanong, Senior Sacred Ancestor, itong atavism Dragon Soul, ano ba ito? Hindi rin nakakapagtaka na hindi alam ni Mateo ang tungkol sa atavism Dragon Soul. Ang pangangatawan na ito na mahirap lumitaw minsan sa bawat 1,000,000 taon. Marahil tanging ang espirito ng puting tigre, sa ganitong antas ng pag-iral, ang makakakita nito. Pero hindi sumagot ang espirito ng puting tigre kay Mateo, bagkus ay napangisi, mayroon kang atavism Dragon Soul at maaaring pilitin ng isang tao na agawin ang ari-arian para mabuhay muli. Isa itong malaking biro. Kung buhay pa ang unang ninuno ng lahi ng dragon, tiyak na magagalit siya sa iyo hanggang sa mamatay. Hindi napigilan ni Mateo ang pag-iyak nang marinig iyon. Paano niya malalaman na isa siyang atavism Dragon Soul? Kahanga-hanga ang dating nito, pero tila wala naman itong silbi. Teka lang. Biglang naalala ni Mateo, noong nag-cultivate siya ng Dragon Wave, parang napakabilis nito. Si Trenton, ang ganitong antas ng henyo, ay gumugol ng mahigit 100 taon upang linangin ang ranggong langit. Ngunit sandali lamang ang kanyang ginugol at tuluyan ang napalapit sa ranggong langit.
Kasama ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, mabilis din itong natutunan ni Mateo. Dati, walang naramdaman si Mateo. Pero nang marinig niya ang sinasabi ng espiritu ng puting tigre, natuklasan ni Mateo na tila kakaiba talaga ito. Tila. Siya ay lalong angkop para linangin ang mga teknik sa pakikipaglaban ng lahi ng dragon. Maaari kayang ito ay dahil sa atavism Dragon Soul na ito. 972. Hey, mukhang may natuntun ka na sa wakas. Ang atavism Dragon Soul ay nagpakita sa isang tao, napakalaki ng kabalintunaan. Kung hindi ako nagkamali ng hula, tiyak na nasayang mo ang ilang daang taon ng iyong buhay noong nakaraan, hanggang sa buhay na ito, nakahanap ka ba ng isa pang maswerteng pagkakataon at nakultivate ang cultivation method ng lahi ng dragon, tama ba? Ang espiritu ng puting tigre ay nagsimulang magyabang sa kasawian ng iba. Mahahalata naman na medyo naiinggit talaga ang espiritu ng puting tigreng ito. Walang duda, ang atavism Dragon Soul at ang Perfect White Tiger Physique ay parehong napakabihirang kabilang sa populasyon ng 4 na dakilang banal na halimaw. At ang antas ng pambihira ng atavism Dragon Soul ay mas mataas pa kumpara sa Perfect White Tiger Physique. Sa simula, bilang kumpirmasyon sa perpektong katawan ng White Tiger ni White Light, tuwang-tuwa rin si Mateo para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na siya ay naging isang atavism Dragon Soul. Senior Sacred Ancestor, ano ba talaga ang atavism Dragon Soul? Hindi napigilan ni Mateo na magtanong muli. Humph! Sa tingin mo sasabihin ko sa iyo. Kung gusto mong malaman, pumunta ka sa angkan ng mga dragon at magtanong. Malamig na sanggal ng espiritu ng puting tigre. Hindi napigilan ni Mateo na mabilaukan nang marinig niya iyon. Ang espiritu ng puting tigre na ito ay talagang nag-aalburuto. Ang lalaking ito ba talaga sagradong ninuno ng White Tiger Clan? Ngunit sa oras na ito, ang anyo ng espiritu ng puting tigre ay biglang unti-unting nanghina. Tapos na ang oras. Protektahan ninyong mabuti ang batang ito. Siguraduhin ninyong hindi malalampasan ng lahi ng dragon ang atensyon. Aalis na ang sagradong ninunong ito. Pagkatapos mag-usap, unti-unting dumilim ang liwanag sa espiritu ng puting tigre, at sa wakas ay nauwi sa wala. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, matagal siyang natigilan. Hindi niya inakalang sa pagpasok niya sa lupang ito ng mga espiritu ng mga ninuno ay makakatagpo pa pala siya ng ganitong bagay. Pinag-isipan niya ito, pinagsalikop ang mga kamay, at tinanong si Lin Fan, Senior Lin Fan. Hindi pa nga niya natatapos magtanong ng pigilan ni Lin Fan si Mateo sa pagpapatuloy ng pagsasalita gamit ang isang senadorias ng kamay, at sinabi ng may kahulugan, kahit si Lord Sacred Ancestor ay ayaw magsalita. Ikaw na batang lalaki, huwag mo akong pahirapan. Ang bagay na ito, huwag mo nang banggitin pa. Nawala nang sasabihin si Mateo at tanging pagsuko na lamang ang nagawa. Ngunit sa sandaling ito, biglang umungol ang white light. Isang nakakatakot na presyon ng puting tigre ang agad na sumabog na pumuno sa buong malaking bulwagan. Dahan daw ang iminulat ni White Light ang kanyang mga mata. Nakatayo sa ere, tila isa siyang mataas at matayog na hari, nagpapakita ng paghamak sa lahat ng may buhay. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fan, at agad na nagpakita ng matinding tuwa. Yumuko siya ng malalim kay White Light. Ang iba pang mga tagapag-alaga ng libingan ay pakita rin ng paghanga sa kanilang mga mukha. Yumuko sila kasama si Lin Fan. Binabati kita sa batang patriarka sa pagpasa sa pagsusulit ng sagradong ninuno, at sa pag-abot sa banal na ranggong bloodline. Sabay-sabay na sabi ng grupo ng mga tagapagbantay ng libingan. Dahan daw ang tumango si White Light at sinabing, Lin Fan, sa pagkakataong ito. Kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo. Sa kasalukuyan, ang saloobin ni Lin Fan kay White Light ay parang dalawang magkaibang tao kumpara sa dati. Magalang niyang sinabi, dito nakasalalay ang mga tungkulin ng ating angkan bilang tagapagbantay ng libingan. Hindi kailangang maging masyadong magalang ang batang patriarka. Tumango si White Light ngunit hindi na nagsalita pa. Lumutang siya pababa at huminto sa tabi ni Mateo. Kuya, hindi ko inaasahan na sa pamamagitan ng ating biglaang pagkatisod, nakakuha ako ng napakalaking swerte sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Nakangiting sabi ni White Light kay Mateo. Sa kasalukuyang sitwasyon ni White Light, labis din na nagulat si Mateo. Hindi mataas ang pagtaas ng lakas ng White Light.
Pero ang bloodline pressure ng White Tiger na inilabas ngayon ay malinaw na higit pa sa isang antas na mas malakas kaysa sa bloodline ng King rank. Alam ni Mateo na ang banal na ranggo ng dugo ay napakahirap makamit sa kasalukuyang mga lahi ng demonyo. Sa isang panahon, maaaring walang kahit isang tao ang makakaabot dito. Pero matapos tanggapin ni White Light ang binyag ng espiritu ng puting tigre, direkta siyang nakarating sa banal na ranggong bloodline. Isa itong nakakakilabot na pagunlad. Dahil isang hakbang pa matapos ang sacred rank bloodline ay divine rank bloodline na. Kapag naabot na niya ang divine rank bloodline, makakalusot na ang White Light sa deity realm, at magiging isang tunay na divine beast. Hindi masasabing hindi mataas sa White Light ang swerteng pagkakataong ito. Maaaring pinuhin ni Mateo ang mga tableta upang magkaroon ng mga tagumpay ang White Light sa larangan ng cultivation. Ngunit bilang isang lahi ng demonyo, wala siyang magagawa. Ito ay isang likas na salik. Walang gamot na makakatulong. Matagal nang nakaabot sa ranggong hari ang bloodline ni White Light. Ngunit napakalayo pa rin ito sa sagradong ranggo. Kailangang malaman ng isa na kahit ang patriarch ng White Tiger Clan ay maaaring hindi rin makamit ang sacred rank bloodline. Ngunit pagkatapos ng pagsubok sa espiritu ng White Tiger, ang White Light ay direktang umaban sa sacred rank bloodline. Kung hindi dahil doon, imposibleng magkaroon ng ganito kalaking pagbabago ang pakikitungo sa kanya ni Lin Fan. Haha, ikaw, batang tanga, ikaw na talaga ang batang patriarka ng White Tiger Clan. Sacred rank bloodline, kapag naibalita na ito sa publiko, tiyak na magugulat ng husto ang Demon Region. Habang tumatagos ang puting liwanag, natural na masaya rin si Mateo para sa kanya. Pero nakangiting sabi ni White Light, ang pagkakaroon ni White Light ngayon, hindi ba't dahil pa rin kay Kuya? Kung wala si Kuya, malamang matagal ko nang natanggal ang karapatan ko bilang batang patriarka sa panahong ito. Ang puso ni White Light ay parang isang malinaw na salamin at alam niyang lahat ng ito ay bigay sa kanya ni Mateo. Hindi pinansin ang mga nakaraang bagay, sa pagkakataong ito, tinulungan muna siya ni Mateo na linisin ang kanyang pangalan, pagkatapos ay tinulungan siyang tabyusan ang kanyang pag-ibig, at pumasok din ng malalim sa Heavenly Fin Tiger Clan upang iligtas ang mga magulang ni Zina. Lahat ng bagay, nasa isip niya iyon. Bagamat hindi sinabi ni Mateo, naunawaan ni White Light sa kanyang puso na tiyak na may matinding hinanakit si Big Brother. Balang araw sa hinaharap, tiyak na kakailanganin niyang mag-alok ng kaunting lakas. Gayunpaman, hindi ba gustong malaman ni Kuya kung anong uri ng pag-iral ang Atavism Dragon Soul? Tumingin si White Light kay Mateo at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Nang marinig ito ni Lin Fan, hindi niya napigil ang mamatla sa takot habang mabilis niya itong pinipigilan, ang batang patriarka, ang Panginoong Sagradong Ninuno, ay. Inis na iniwas ni White Light ang tingin sa kanya at malamig na sinabi, malapit ba siya sa akin, o malapit sa akin ang kuya ko? Isa pa, wala na si Lord Sacred Ancestor. Kahit sabihin ko pa kay kuya, hindi rin niya malalaman, huwag kang mag-alala. Hindi napigilan ni Lin Fan ang mabulunan nang marinig ito, kaya napaurong siya sa gilid dahil sa hiya. Ang batang patriarka ng White Tiger Clan ay halos maituturing na isang tagalabas sa ganitong antas. Ano pa nga ba ang masasabi niya? Napakaganda ng nararamdaman ng 2 taong ito hanggang sa akala nila ay iisa lang ang pantalon na isusuot nila. Kung alam lang ng White Tiger Sacred Ancestor ang mga kilos ni White Light, malamang magagalit siya hanggang sa mapadyak niya ang mga paa niya, di ba? Pero laking gulat ni Mateo nang marinig niya ito at sinabing, alam mo ba talaga? Sabihin mo agad. Sinakal ako ng husto ng White Tiger Sacred Ancestor na iyon. Nakangiting sabi ni White Light, nakarating ako sa Sacred Rank Bloodline at nagising ang maraming alaala ng mana. At isa sa mga ito ay ang impormasyon ng Atavism Dragon Soul. Tumawa ng malakas si Mateo at sinabing, sinadya ng White Tiger Sacred Ancestor na iyon na pukawin ang aking gana, ngunit marahil ay hindi ko inaasahan na ang pagtulong niya sa iyo na gisingin ang iyong bloodline ay sapat na upang masagot ang aking mga pagdududa, hindi ba? Ang resultang ito ay para lamang pagkabit sa sariling sapot ng pag-iikot. Gayunpaman, pinigilan ni White Light ang kanyang ekspresyon at huminga ng malalim habang sinasabi, hindi ko talaga inakalang ang kuya na iyon ay may talentong kayang humamon sa langit. Kung hindi dahil kay Lord Sacred Ancestor na nakita ito sa isang sulyap, maaaring nalibing na talaga ang talento ni Kuya. Kahit ako pa, hindi ko rin matukoy ang Atavism Dragon Soul.
Walang katiyakang sabi ni Mateo, napakahanga talaga ng atavism Dragon Soul na ito. Higit pa sa kahanga-hanga, talagang hindi ka panipaniwala ito sa antas na hindi ka panipaniwala. Ang mga powerhouse ng lahi ng dragon na nagtataglay ng atavism Dragon Soul, hanggat hindi sila namamatay, maaari silang magpatuloy sa paglilinang hanggang sa hangganan ng kanilang founding ancestor. Ang lakas ni Lord Sacred Ancestor, nakita na iyon ni Kuya. Kung gayon, kung gaano kakilakilabot ang lakas ng founding ancestor ng lahi ng dragon, hindi ko na kailangan pang sabihin pa, di ba? Si White Light mismo ay tila hindi kayang sabihin ito ng lubusan. 973. Ang ninuno ng lahing dragon. Bulong ni Mateo sa sarili. Ang lakas ng White Tiger Sacred Ancestor ay talagang napakalakas na hindi kayang isipin ng mga tao. Kung gayon, ang lakas ng ninuno ng lahing dragon ay maaaring simpleng ilarawan gamit ang pagkonekta sa langit at pagtagos sa lupa. Ang paglinang hanggang sa ganitong uri ng hangganan ay isang bagay na hindi kayang isipin. Ang mga miyembro ng angkan ng dragon na nagtataglay ng atavism Dragon Soul, kahit anong uri ng paraan ng paglilinang ng lahi ng dragon ang kanilang nililinang, maiintindihan nilang lahat ito agad. Bukod pa rito, ang bilis ng paglilinang ay hindi rin maisip ang bilis. Nakakalungkot lang na. Nilunok ni White Light ang mga salitang nasa dulo ng kanyang dila. Nakangiting saway ni Mateo, ang sanggit mo, pinag-iisipan mo pa ako. Ngumiti si White Light at sinabing, Kuya, pareho lang tayo. Sa totoo lang, ang tunay na makapangyarihang likas na sekretong sining ay maipapakita lamang pagkatapos ng Deity Realm. Lalo na ang iyong atavism Dragon Soul, para tunay itong magising ay kailangan itong maghintay hanggang sa post-Deity Realm. Ngunit sa ilalim ng ganitong antas ng langit, hindi talaga tayo makakahakbang papasok sa Deity Realm. Nang marinig iyon ni Mateo, napangiti rin siya ng mapait. Ilang natatanging talento ang natalo ng dakilang daw ng mundong ito. Sa wakas, bumantong hininga si Mateo at sinabi ng sagradong ninuno ng puting tigre na nawalan daw ng bahagi ng mga batas ang mundong ito. Kaya naman, hindi tayo makakahakbang papasok sa Deity Realm. Mukhang gusto nating makuha ang Deity Realm, kailangan nating hanapin muli ang bahaging ito ng mga batas. Para matanggal ang kampana, dapat itong tanggalin ang nagtali nito. Kung gusto nating makapasok sa Deity Realm, malamang kailangan pa rin muna nating hanapin ang misteryo ng Divine Dawn na nawala 100,000 taon na ang nakalilipas. Parang madali lang maghanap ng mga batas noon. Pero mas mahirap pa pala itong gawin kaysa sa pag-akyat sa langit. Kalimutan mo na ang mga powerhouse ng Divine King, kahit para sa mga powerhouse ng Deity Realm, paano magiging ganoon kadali ang pagbabalik ng mga batas ng langit at lupa. Tumango si White Light, dahil ganoon din ang nararamdaman niya. May isip ito ng isa. Kapag nawala ang banal na Dao, at nawala ang mga batas ng mundo, tiyak na mayroong malaking koneksyon. Ang nangyari noon, ito ang pinakamalaking kaso na hindi pa neresolba sa loob ng 100,000 taon. Hindi mabilang na mga makapangyarihang tao ang gustong hanapin ang sekretong ito ngunit nabigo silang makamit ito habang buhay. Hindi ko lang maintindihan, malinaw na tao ako, bakit ako magkakaroon ng atavism Dragon Soul. Naguguluhan na sabi ni Mateo. Ito. Malinaw na natigilan din si White Light sa tanong na ito. Sa kanyang mga alaala ng mana, tanging impormasyon lamang ng atavism Dragon Soul ang naroon. Ngunit ang sitwasyon ni Mateo, malinaw na walang katulad nito. Nakinig si Lin Fan sa tabi at hindi niya napigil ang hindi makapagsalita. Ang magkapatid na ito ay tunay na mahiwagang pag-iral. Nakita niyang malapit na ang oras kaya lumapit siya sa dalawang tao at sinabing, Batang Patriarka, ipapadala kita palabas ng lupain ng mga espirito ng mga ninuno ngayon din. Ang Batang Patriarka ng Puting Tigre ay itatag, oras na rin para sa buong angkan ng Puting Tigre. Pupunta ako at ipapaalam ito sa angkan ng Puting Tigre at sa angkan ng mga Heavenly Fin Tiger ngayon din, at hahayaan silang maglingkod sa Batang Patriarka bilang kanilang Panginoon. Ang perpektong katawan ng Puting Tigre ng White Light ay lumilitaw minsan kada 100,000 taon. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng espiritu ng sagradong ninuno, nakarating siya sa linya ng dugong may sagradong ranggo. Pagkatapos, siya ang sama-samang iginagalang na Batang Patriarka ng White Tiger Clan. Ang White Tiger Clan ay isa ng tambak ng buhangin sa loob ng maraming taon. Kasabay ng pagkakaroon ng White Light, panahon na rin para matapos ang lahat ng ito.
Dito rin nakasalalay ang mga responsibilidad ng mga tagapag-alaga ng libingan. Kaya naman, sa ngayon, halos hindi na makapaghintay si Lin Fan at gustong itulak palabas si White Light. Pero sabi ni White Light, hindi na kailangan yan. Ibalik mo na lang ako at si Big Brother, tayong dalawa, sa White Tiger Clan, ay sapat na. Ang buong White Tiger Clan, ang bagay na ito, ay hindi isang bagay na magagawa sa isang iglap lang. Gamit ang kasalukuyan kong lakas, hindi ko lubos na mapipilit ang dalawang clan na kilalanin ang katapatan. Ang pagtulak sa akin sa harap ng entablado ngayon ay walang mapapala at mawawala sa akin at sa White Tiger Clan. Ang bagay na ito, ituring mo na lang itong isang pagsubok para sa akin. Nang marinig ang mga salita ni White Light, palihim na sumang-ayon si Mateo sa tabi. Naging matured na rin si White Light at hindi naligaw ng landas dahil nakakuha siya ng napakalaking swerte. Bago ang tunay na pag-mature, ang pagiging low profile ang pinakamagandang opsyon. Kapag nagkaroon na siya ng lakas para tunay na tawagin ang dalawang angkan balang araw, kasama ang tulong ni Lin Fan, ang pagsasama-sama nito ay mangyayari ng walang karagdagang pagsisikap. Bagamat napakalakas ng lakas ni Lin Fan, nagbantay siya sa loob ng mausoleum sa buong taon. Bukod sa paglilinang, ito ay paglilinang pa rin. Tungkol sa ganitong uri ng pakikibaka laban sa isa't isa, medyo kulang siya sa pag-unawa. Sa kanyang pananaw, sa pag-iral ng karaniwang Panginoon ng Puting Tigre, ang mga miyembro ng dalawang angkan ay dapat sumunod sa mga utos at hindi maglakas loob na sumalungat. Pero sa totoo lang, paano naging ganoon kadali iyon? Pero hindi ito sinuwi ni Lin Fan sa mga sinabi ni Mateo. Tumanggo siya at sinabing, oo, buong paggalang kung sinusunod ang utos ng batang patriarka. Kung kailangan ni Lin Fan ng tulong ng batang patriarka, huwag mag-atubiling magbigay ng mga tagubilin. Dahan-daang lumabas si Mateo sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno at agad na nakakuha ng atensyon ng mga makapangyarihang nilalang ng Heavenly Fin Tiger Clan. Oy! Sa isang iglap, tatlong powerhouse ng Heavenly Fin Tiger Clan Divine King ang nakatayo sa kanilang pwesto, nakapalibot kay Mateo sa gitna. Kasabay nito, isang senyales ang pumailan lang sa ere. Malinaw na inaabisuhan ng tatlong taong ito ang mga makapangyarihang tao sa angkan na pumunta rito. Hindi nga mali ang hula ng Head Elder. Kahit ang lupain ng mga espiritu ng mga ninuno ay hindi kayo nahuli hanggang kamatayan. Brata, sumuko ka ng hindi lumalaban. Hindi mo iisipin na sa pagtatago mo ng ilang araw, mapapalaya ka namin, di ba? Sige, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang rehiyong ito ng kalawakan ay lubusan ng natatakpan. Kahit na naunawaan mo ang Heavenman Unity, imposible ring magsanib sa langit at lupa. Sunod-sunod na nagsalita ang tatlong dakilang banal na hari, nagbabala kay Mateo. Matalas ang pandaman ni Mateo at alam niyang hindi mali ang sinabi ng kabilang panig. Ang rehiyong ito ng kalawakan sa paligid ay lubusan ng natatakpan ng mga makapangyarihang puwersa ng Heavenly Fin Tiger Clan. Walang paraan para magsanib sa langit at lupa. Maliban na lang, walang balak tumakas sina Mateo at White Light. Malamig na sinabi ni Mateo sa tatlong tao, nasaan si Armel, palabasin ninyo siya. Kawalang galang. Ang manggahas na maging walang galang kay Head Elder. Hintayin mong pabagsakin kita muna, saka mo hayaang si Head Elder ang maglapat ng hatol. Malamig na sanggal ng isang banal na hari. Habang nag-uusap, ang banal na hari ay kikilos upang hulihin ang dalawa ni Mateo. Ngunit sa oras na ito, ang dalawang estatwa ng puting tigre sa pasukan ng lupain ng mga espiritu ng ninuno ay biglang naglabas ng isang nakakatakot na enerhiya. Ugong. Ang banal na haring iyon ay direktang pinalipad, habang ang malaking hanay na maingat na inilatag ng mga powerhouse ng Heavenly Fin Tiger Clan ay agad ding nawasak. Agad na naramdaman ni Mateo ang paggan ng mga kadena sa kanya, at hindi niya napigil ang mapatawa ng mahina. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay patungo sa mausoleum at sinabing, Senior Lin Fan, maraming salamat. Pagkatapos magsalita, unti-unting naging ilusyonado ang katawan ni Mateo, direktang nagsanib sa langit at lupa. Sa isang pagugoy, ito ay 1,000,000 milya ang layo. Ngunit sa oras na ito, isang nakakatakot na aura ang sumulpot mula sa malayo at talagang tinakpan si Mateo mula sa malayo. Talagang walang humpay ang paghihintay. Malamig na sumanghel si Mateo at muling sumanib sa langit at lupa. Gayunpaman, hindi hinabol ni Armel si Mateo, sa halip ay lubusang hinarang ang kanyang ruta.
Kahit gaano pa kabilas ang takbo ni Mateo, kailangan pa rin niyang bumalik sa teritoryo ng White Tiger Clan sa huli. Tila matagal na itong inaasahan ni Head Elder, kaya wala siyang balak na habulin ito. Gayunpaman, hindi sumayaw ng paykat si Mateo kay Armal, sa halip ay direktang sinalubong niya ito ng harapan. Nang lumapit si Mateo kay Armal, agad niyang inilantad ang kanyang pigire. Tumingin si Armal kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, "Ano? Alam mo bang walang labasan at lumabas para sumuko ng hindi lumalaban?" Nakangiting sabi ni Mateo, "Matandang Armal, may gustong makipag-usap sa iyo. Hindi pa huli ang lahat para pumunta at maging mapang-api sa akin." Pagkatapos marinig ang kanyang mga sinabi, malamig na sumangot si Armal at sinabing, "Kahit ilabas mo pa ang Jade Emperor, kailangan mo pa ring manatili para sa akin ngayon." Nagkibalikat si Mateo. Habang ipinagmamalaki ang kanyang mga manggas, isang luma at mapang-akit na aura na nakaranas ng napakaraming pagbabago sa buhay ang lumitaw. "Sumunod kayo, Heavenly Fin Tiger Clan, sa utos, bitawan ninyo agad si Mateo. Hindi kayo dapat sumuway." Isang nakakamanghang boses ang narinig. Hindi mapigil ang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Armal nang marinig niya ito. 994. Hindi nakakapagtaka na ang ekspresyon ni Armal ay lubhang nagbago. Ang sinaunang aura na ito na nakaranas ng napakaraming pagbabago sa buhay ay kapareho ng aura ng tagapag-alaga ng libingan. Nangangahulugan din ito na ang pagpapalaya kay Mateo ay ang kahilingan ng tagapagbantay ng libingan. Pero paano ito naging posible? Ang tagapagbantay ng libingan ay ang tagapagbantay ng libingan ng Heavenly Fin Tiger Clan. Walang dahilan para gawin ito sa ganitong antas para sa isang batang lalaki, tama ba? Sa paggunita noong nagsunog siya ng insenso at nanalangin upang makapasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno, ang mensaheng ipinadala pabalik mula roon, natitiyak ni Armal na talagang gustong protektahan ng tagapagbantay ng libingan si Mateo. Gayunpaman, ito ay isang bagay na walang katuturan. Labis na nalulumbay si Armal ngayon, labis na nalulumbay. Gumugol ng napakalaking pagsisikap, ngunit sa huli, ganito pa rin ang naging resulta. Dahil dito, medyo hindi ito matanggap ni Armal. Ngunit ang angkan ng tagapagbantay ng libingan ay may napaka-espesyal na lugar sa Heavenly Fin Tiger Clan. Kahit ang patriarka ay hindi nang ahas na suwayan ang kagustuhan ng tagapagbantay ng libingan, lalo na siya, ang punong elder na ito. Nang makita ang pag-aalinlangan sa mukha ni Armal, sinabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, "Bakit, gusto bang suwayan ng punong elder ang utos ng tagapag-alaga ng libingan? Dahil sa seniority ng punong elder, dapat ay makapasok ka sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Pero kung kokontrahin mo ang mga tagapag-alaga ng libingan, kalimutan mo na ang tungkol sa iyo, malamang na ang mga tao sa henerasyong ito ay hindi na makakapasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno." Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Armal nang marinig niya iyon. Tunay ngang tinamaan ng mga salita ni Mateo ang kanyang sugat. Ang pagpasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno pagkatapos ng kamatayan ay isang sukdulang karangalan para sa Heavenly Fin Tiger Clan. Ito ay isang uri ng paniniwala na nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa. Hindi rin kayang lumayo ni Armal. Hindi matanggap ni Armal ang hindi niya makapasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Anong nangyari sa inyo sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno? Bakit naman gagawin ng tagapag-alaga ng libingan ang ganitong bagay para sa inyo? Seryosong sabi ni Armal. Nagkibit-balikat si Mateo at sinabing, "Kung gusto mong malaman, pumasok ka na lang at magtanong sa tagapagbantay ng libingan. Kung hindi ka makakapasok ngayon, maghintay ka hanggang sa malapit ka ng mamatay, ganoon din ang pagpasok mo para magtanong." Ikaw. Hindi napigilan ni Armal ang menas. Ano? Ayaw na ba talaga ni Head Elder na pumasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno? Pabago-bago ang ekspresyon ng mukha ni Armal. Matapos ang isang pagpupumiglas, sa wakas ay nakaiwas pa rin siya. Kalmadong dumaan si Mateo kay Armal. Bigla siyang lumingon at nakangiting sinabi rito, "Sige, Head Elder, ang iyong Heavenly Fin Tiger Clan at ang White Tiger Clan ay parehong Tiger Clan. Walang saysay ang pumatay dito at pumatay doon sa loob ng maraming henerasyon tulad nito. Kung magkakaisa kayo, malamang sapat na iyon para kalabanan ang Dragon Clan. Bagamat makapangyarihan ang White Tiger Clan, ang kanilang lakas ay malinaw na nabawasan ng malaki matapos maghiwalay.
Sa mga bloodline ng apat na Great Divine Beast, ang White Tiger Clan ang pinakamahina. Hindi rin alam kung ano ang nangyari sa pagitan ng Heavenly Fiend Tiger Clan at ng White Tiger Clan noon, kaya tumagal ng napakaraming taon ang pagpatay sa dalawang dakilang angkan. Humph! Hindi ikaw, bilang tagalabas, ang makialam sa usapin ng ating dalawang angkan. Galit na sabi ni Armel nang may galit. Walang magawang ibinuka ni Mateo ang kanyang mga kamay at direktang sumanib sa langit at lupa at umalis. Lumipad papasok ang ilang figure. Ilang banal na hari ang nagkataong nakakita sa eksenang ito, at hindi nila maiwasang magulat. Head Elder, bakit umalis ang batang iyon? Naguguluhang tanong ng isang banal na hari. Nalungkot ang mukha ng punong elder nang sabihin niya, hindi ko alam kung bakit, pinuprotektahan pala ng tagapagbantay ng libingan ang batang ito mula sa ibang angkan. May kakaiba siguro rito. Hayaan silang umatras. Kailangan pa ring pag-usapan ng detalyado ang bagay na ito. Ang mga salita ni Armel lubhang nagpabago sa ekspresyon ng lahat ng banal na hari. Pumasok si Mateo sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Hindi lamang sila hindi pinatay ng tagapagbantay ng libingan, pinrotektahan pa niya sila upang makaalis sa Heavenly Fiend Tiger Clan. Masyado itong kathang-isip. Too big. Sinipa ni White Light gamit ang isang paa, direktang sinipa si Ninehole hanggang sa mapaluhod ito sa lupa. Matapos lumabas mula sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno, ang pananaw ni White Light patungo sa Heavenly Fiend Tiger Clan at White Tiger Clan ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Pero kahit kaunti ay wala siyang magandang impresyon kay Ninehole. Head Elder, mapalad si Crosswell na ito na hindi nabigo sa misyon at naibalik si Ninehole. Sana ito pa rin ni Head Elder ang iyong pangako. Ang mga bagay tungkol sa White Light at Xena, dapat ay kinikilala ito ng White Tiger Clan, hindi ba? Ito ang kasunduan sa pagitan ni Mateo at Clint. Kung ibabalik ni Mateo ang Ninehole, hindi na makikialam ang White Tiger Clan sa mga usapin ni White Light at Xena. Bukod pa rito, iniligtas pa ni Mateo ang mga magulang ni Xena sa biyaheng ito, kaya wala na siyang ibang inaalala pa sa bahay. Masasabing parang pagpatay ito ng 3 ibon gamit ang isang palaso. Siyempre, ang bahagi ng paglalakbay na ito kung saan sila tunay na nakinabang ay nasa loob pa rin ng lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. Doon, nakumpleto ni White Light ang isang kwalitatibong pagbabago, habang nalaman ni Mateo ang sekreto ng kanyang atavism Dragon Soul. Sa loob ng malaking bulwagan, lahat ng elder ng Patriarch at elder sa samahan ng mga elder ay tumingin kay Mateo parang nakakita ng multo. Hindi talaga nila maisip kung paano natapos ni Mateo ang misyon na ito na imposibleng matapos. Ikinumpas ni Head Elder ang kanyang kamay at inutusan ang mga tao na dalhin si Ninehole palayo. Kung ikukumpara kay Ninehole, ang mas pinagkakaabalahan ni Clint ngayon ay kung paano lumabas si Mateo mula sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno, at kung paano siya nakatakas sa mga patong-patong na pagkubkob ng Heavenly Fiend Tiger Clan at nakabalik sa White Tiger Clan. Mateo, nabalitaan namin na nakapasok ka sa lupain ng mga espiritu ng ninuno ng Heavenly Fiend Tiger Clan. Paano kayo nakatakas? Tanong ni Clint nang may mainit na tingin. Nakatakas. Bakit kailangan pang gamitin ang salitang makatakas? Lumabas tayo ng lantaran at walang pakundangan ng ganoon lang. Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Humph. Nabunyag na ang tunay mong kulay, di ba? Kung kayo ni White Light ay hindi mga especially iyan ng Heavenly Fiend Tiger Clan, ano ang batayan nila para payagan kayong umalis? Malamig na sumingot si Emong at sinenyasan ng ilang patriarka gamit ang kanyang mga mata. Naintindihan ito ng ilang patriarka at agad na binatikos si Mateo. Mahigpit na binabantayan ng Heavenly Fiend Tiger Clan. Kahit na naunawaan mo ang Heavenman Unity, hindi mo rin posibleng mahuli si Ninehole at maibalik siya. Maliban na lang. Sinasadya nilang hayaan kang mahuli. Hey! Ang pagkawala ng isang Line 9 Hills at ang pagtatanim ng isang especially iyan na siyang batang patriarka. Napakahalaga talaga ng transaksyong ito. Ang lakas ng pinuno ng elder ng Heavenly Fiend Tiger Clan na iyon ay lubhang kakilakilabot. Sa lakas mo, na nakulong sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno, may posibilidad pa ba na makatakas ng buhay? Hindi tulad ng dati, hindi tinanggalan ng kwalifikasyon si White Light. Sa halip, tinanggalan ng karapatan si Xavian sa pagkandidato. Pinagtaksilan ng kanyang ama ang White Tiger Clan, sino pa rin ang nang-ahas na maniwala na inosente ang kanyang anak.
Ligtas at maayos na nakabalik si Mateo sa pagkakataong ito, matagal nang inihanda ni Emong ang mga pahayag para sa pag-uulit ng nakaraan, naghihintay sa kanya rito. Bukod pa rito, kahit ano pa man ang aspeto, ang makabalik si Mateo ng ligtas at maayos ay isang bagay na hindi kapanipaniwala. Ang dahilan na ito, hindi responsibilidad ng head elder na huwag maniwala. Tunay nga, nagpakita si Clint ng isang nag-iisip na tingin. Ang iba pang mga elder at patriarch ay patuloy ding tumango. Totoo ngang kakaiba si Mateo at totoo rin na marami siyang mga panlilinlang. Ngunit dahil nakulong sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno, sa ilalim ng mga pangyayari kung saan handa ang Heavenly Fiend Tiger Clan, ano ang batayan ni Mateo na ligtas at maayos na nakabalik? Ha! Ha ha ha! Biglang natawa si Mateo nang inatake siya ng napakaraming patriarka. Nanlamig ang ekspresyon ni Emong, at seryosong sinabi niya, anong tinatawa-tawa mo? Mali kaya ang sinabi namin. Kung mayroon kang ebidensya, patunayan mo para makita namin. Tumingin si Mateo kay Emong at sinabing may ngiti na hindi naman talagang ngiti, natatawa ako na puro kayo mga hanggal. Ayos lang kung bobo kayo, sa tingin mo ba kasing bobo mo rin ang head elder ng Heavenly Fiend Tiger Clan na si Armal? Mabilis na tumayo si Emong habang sinasabing may mapangasar na ekspresyon, oh. Kung ganoon, naririnig ko kung gaano tayo katanga. 995. Kung ikaw si Armal, pipilitin mo ba ang isang especially iya na makapasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno ng may malaking pagdiriwang, pagkatapos ay itatanim ang especially iya sa White Tiger Clan? Hindi ba tahasang sinasabi nito sa iyo na isa akong especially iya? Hindi sinasadyang nabulunan ang mga patriarkang nagtanong sa kanya dahil sa mga sinabi ni Mateo. Oo, sa pagitan ng Heavenly Fiend Tiger Clan at ng White Tiger Clan, bukod sa mga patriarka na nagpaplano ng mga estratehiya sa headquarters, ang mga direktang nag-espada ay sina Armal at Clint. Sa mga nakalipas na ilang taon, ang mga pamamaraan ni Armal ay naging malinaw sa lahat. Ang ganitong uri ng maliliit na pagkakamali, imposibleng magawa ni Armal. Kahit na pag-arte lang ito, medyo mababa rin ang antas ng ganitong uri ng dula at ibang-iba sa estilo ni Armal. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung bakit ka hinayaan ni Armal na umalis, malamig na sanggal ng isang patriarka. Nakangiting sabi ni Mateo, simple lang, dahil takot siya sa lupain ng tagapag-alaga ng libingan ng mga espiritu ng ninuno, samantalang ako at si White Light ay matalik na magkakaibigan sa tagapag-alaga ng libingan. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay namutla sa gulat. Sina Mateo at White Light ay talagang malapit sa tagapagbantay ng libingan ng Heavenly Fiend Tiger Clan. Parang hindi natural ang dating nito, kahit gaano pa ito pakinggan. Humph! Sinasabi mo pa rin ba na hindi kayo mga especially iya? Gusto kong malaman kung bakit si White Light, bilang miyembro ng White Tiger Clan, ay nakikihalubilo sa tagapagbantay ng libingan. Malamig na sanggal ni Emong. Tiningnan siya ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at natatawang sinabi, hindi lang yan. Nagkaroon ng napakalaking swerte si White Light sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno. White Light, ipakita mo ng kaunti ang iyong lahi, hayaan mong tingnan ng mga matatanda kung mayroon kang mga kwalifikasyon para maging batang patriarka ng White Tiger Clan o wala. Opo, kuya. Ipinahayag ni White Light ang kanyang pagsang-ayon at ipinakita ang kanyang bloodline pressure ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon ay tuluyan na niyang nailabas ang kanyang bloodline pressure, lahat ng elder, kasama na si Head Elder Clint, ay namutla sa takot. Sagradong ranggong bloodline. Sagradong ranggong bloodline talaga yan. Diyos ko, paano ito nangyari? Napakadalisay na lahi ng puting tigre. Ako. Mayroon talaga akong udyok na magpatira pa bilang pagsamba. Malabo na ang paningin ko, di ba? Si White Light ay nasa initial stage tier siyam pa lang, at nakarating na siya sa sacred rank bloodline. Tunay ngang pinuprotektahan ng langit ang aking White Tiger Clan. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng mga matatanda sa lahat ng dako. Maging si Emong ay natulala rin. Nakakatakot na kapangyarihan ng bloodline. Hindi pa nila naranasan noon mula sa head elder. Kung tungkol naman sa patriarka, siya ay nasa isang estado ng pag-iisa sa buong taon. Hindi rin alam kung nakarating siya sa banal na ranggong bloodline o hindi. Pero ang problema, matanda na ang patriarka, samantalang ang edad ni White Light ay hindi pa maituturing na isang kabataan sa White Tiger Clan.
Nang umabot na ang kanyang lakas sa Divine King Realm, sino pa ba sa Demon Region ang maaaring maging kalaban niya? Kung ang taong iyon ay hindi magiging batang patriarka, sino pa ang angkop na maging batang patriarka? Pagkatapos lamang mabigla ng matagal, saka lamang napabuga si Clint ng mahabang buntong hininga ng malabong hangin. Nag-iba ang kanyang tingin nang tumingin siya kay White Light. Little Light, anong klaseng hindi inaasahang engkwentro ang natamo mo sa lupain ng mga espiritu ng ninuno para maabot ang sagradong ranggo ng bloodline? Paano ka natutulungan ng lupain ng mga espiritu ng ninuno ng Heavenly Fin Tiger Clan na makakuha ng malaking pakinabang? Pinakalma ni Clint ang kanyang emosyon at nagtanong. Sabi ni White Light, hindi ko rin alam ang tungkol dito. Ako rin ay masyadong mausisa. Pero nakita ko ang memorial tablet ng ninuno ng isang White Tiger Clan sa loob ng lupain ng mga espiritu ng ninuno. Malamang. Ang ating White Tiger Clan at ang Heavenly Fin Tiger Clan ay talagang may kaugnayan, hindi ba? Ang sikreto ng dalawang angkan, ang White Light, ay hindi pa nilalayong ibunyag ngayon. Ngunit ang pagbubunyag ng kaunting chismis ay nagbigay daan din sa lahat na magkaroon ng sama ng loob. Ang mga salita ni White Light ay pumukaw ng napakalaking kaguluhan sa White Tiger Clan. Ano? Ang lupain ng mga espiritu ng ninuno ng Heavenly Fin Tiger Clan ay mayroon palang memorial tablet ng ninuno ng isang White Tiger Clan. Ito. Paano ito naging posible? Ang likas na disposisyon ng Heavenly Fin Tiger Clan ay malupit at mabangis. Ganap na wala sa tono ng White Tiger Clan. Paano sila nagkaroon ng anumang kaugnayan sa amin? Ang Heavenly Fin Tiger Clan at ang White Tiger Clan ay mortal na magkaaway. Imposibleng magkaroon ng kahit anong relasyon ang dalawang pamilya. Sumabog at napangisi ang iba't ibang matatanda sa paraan ng pagsasabi ni White Light. Ang ideyang ito na naipasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa ay biglang nagbago. Dahil dito, likas nila itong tinanggihan. Nakita ni White Light ang kilos ng lahat at hindi niya napigil ang makipagpalitan ng tingin kay Mateo, na tila walang magawa. Tunay nga, ang pagsasama-sama ng dalawang angkan ay hindi ganoon kadali. Sige, pag-usapan natin ang bagay na ito pagkatapos. Ang bloodline ng sagradong ranggo ay may pambihirang kahalagahan sa aking White Tiger Clan. Naniniwala ako na hindi na magkakaroon ng pagdududa ang lahat tungkol sa pagkakakilanlan ng kandidato ni White Light. Tungkol naman kay Mateo, alam ng pwestong ito na may kakayahan siyang ibalik si Ninehall mula sa Heavenly Fin Tiger Clan. Kung hindi, hindi ko na siya pinapunta roon. Ngayong nagawa na niya, natural na tutuperin ng pwestong ito ang aking pangako. Si Zina at ang kanyang mga magulang ay mananatili sa angkan, ngunit ang kanilang mga galaw ay mahigpit na babantayan. White Light, dapat ay naiintindihan mo, hindi ba? Sa wakas ay pinatigil ni Clint ang lahat ng nag-uusap at nagbigay ng kanilang mga pananaw tungkol sa bagay na ito. Pinagsalikop ni White Light ang kanyang mga kamay at sinabing, maraming salamat kay Head Elder sa pag-usad ng mga patakaran. Sinabi na ni White Light dati noong bumalik ako sa Flowang Light Clan, natanggap ko ang mga summon ng aking mga alaala sa pamana, kaya ako bumalik sa clan. Kaya naman, lubos akong tapat sa White Tiger Clan. Ang aking katapatan, ang langit at ang araw ang magiging saksi. Tumango si Clint at nakangiting sinabi, pagod na kayong lahat. Bumalik muna kayo at magpahinga. Pagkalipas ng 10 araw, darating ang petsa ng paglilitis sa batang patriarka. Sa oras na iyon, ang iba pang 3 pamilya ng 4 na simbolo ng pamilya ay magpapadala ng mga tao upang dumalo sa seremonya. Hindi dapat mawala ng mukha kayong 3 sa harap ng mga tagalabas. Matapos bawiin ang mga kwalifikasyon ni Xavian, natural na kinailangang pumili ng ibang tao ang Crimson Flame Clan para pumalit kay Xavian. Sa makatuwid, ang mga kalahok sa paglilitis sa batang patriarka ay 3 pa rin. Pagkatapos lang ngayon, malamang na ang 2 pang tao ay magiging kalaban ni White Light. Ang White Light ay nakakarating sa sagradong ranggo ng bloodline, sa posisyong ito ng batang patriarka, siya lamang ang makakapuno sa posisyon. Pero alam din ni Mateo na malamang na hindi ito hahayaan ni Emong ng ganito, at maaaring mag-imbento ng kung ano mula sa kawalan. Pagkatapos umalis ng lahat, sina Clint at Barry na lang ang natira sa malaking bulwagan. Head Elder, naniniwala ka ba talaga sa sinabi nila? Nagsalita si Barry at nagtanong.
Sinulyapan siya ni Clint at malamig na sinabi, bakit naman ako hindi maniniwala? Hindi magkakamali ang upuang ito. Si Little Light, ang batang ito ay karaniwang mukhang tahimik. Sa totoo lang, napakadalisay ng kanyang ugali at hindi angkop na maging especially iya. Kung ikukumpara kay Little Light, ang mas binibigyang pansin sa upuang ito ay ang batang nagngangalang Mateo pa rin. Medyo nagulat na sabi ni Barry, paano? Si Little Light ay kasalukuyang nakakarating sa Sacred Rank Bloodline, kung pag-uusapan ang potensyal, dapat ay mas malaki ito kaysa kay Mateo, tama ba? Umiling si Clint at tumawa ng may pag-aalinlangan habang sinasabing, nako, Barry, nagkamali ka sa paghatol. Mateo, ang batang ito ay talagang isang taong may magandang kapalaran. Ang mga taong sumusunod sa kanya ay halos madungisan ng kanyang kapalaran. Pag-isipan mo. Dahil sinundan siya ng White Light, kaya siya nakakuha ng isang napakaswerteng pagkakataon. Dahil din sa sinundan niya ito, kaya siya maaaring maging isang makapangyarihang Emperor Realm sa murang edad. Kaya naman, kung talagang napatay ni Armel si Mateo sa paglalakbay na ito, magiging kakaiba ito. Hindi sinasadyang nanikip ang mga mata ni Barry nang marinig niya ang pagsusuri ni Clint. Alam niyang kahanga-hanga si Mateo, pero hindi pa niya naisip ang problema mula sa ganitong anggulo noon. Kung iisipin sa ganitong paraan, ganoon talaga. Ang ibig sabihin ng Head Elder ay, ang ating White Tiger Clan ay kailangang maging mabait kay Mateo. Huminga ng malalim si Barry at sinabi, mabuti na lang at hindi siya dapat maging kaaway. Sabi ni Clint, 996. Pagkalipas ng 10 araw, nagsimula ang engranding seremonya ng paglilitis sa batang patriarka ng White Tiger Clan sa itinakdang oras. Ang bagay na ito ay isang malaking pangyayari na nagkaroon ng pangmatagalang impluensya sa White Tiger Clan. Maaari pa nga itong makaapekto sa pag-angat at pagbagsak sa loob ng 10,000 taon sa mga darating na araw. Sa makatuwid, anuman ang 4 na simbolo ng mga angkan ng pamilya na nagdaos ng seremonyang ito, karaniwan nilang inaanyayahan ang iba pang ilang pamilya na sama-samang idaos ang seremonya. Sa isang banda, ito ay upang magpatotoo. Sa kabilang banda, ito ay upang ipakita ang lakas ng mga nakababata sa harap ng ibang mga pamilya. Ang lakas ng Demon Region, sa kabuuan, ay hindi maihahambing sa sangkatauhan. Sa makatuwid, sa mga bagay na may kaugnayan sa sangkatauhan, ang 4 na simbolo ng mga angkan ng pamilya ay nagkakaisa laban sa mga tagalabas. Ngunit isang mapagkompetensyang ugnayan ang umiiral sa loob ng Demon Region. Kaya naman, nang makita ng White Tiger Sacred Ancestor ang atavism Dragon Soul ni Mateo, tila lalo siyang nainas. Sunod-sunod na anino ang mabilis na papalapit sa White Tiger Clan mula sa abot tanaw. Ilang kababaihan na may napakagandang anyo ang dahan-daang bumaba, ang immortal na chi ay umaalon, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na nakalulugod sa mga mata at puso. Ilang taon na akong hindi nagkikita, ang ganda pa rin ni Fairy Lord. Tumawa si Clint para batiin ito. Ang grupong ito ay ang Vermilion Bird Clan. Ang Diwata Lord na lumabas sa bibig ni Clint ay ang nakatatanda ng Vermilion Bird Clan, si Wendy. Sa likuran niya, may kasabay na 2 babaeng napakagaganda. Ang isa ay maalab na parang phoenix, habang ang isa naman ay parang eskultura na kasing lamig ng yelo. Nasisiyahan si Wendy, ngunit bahagyang ngumiti, matanda na ako, ano pa ba ang kahangahangang ganda nito? Sa kasalukuyan, mundo na lang ito ng mga kabataan. Ngumiti si Clint habang nag-uusap at inutusan ang mga tao na akayin sina Wendy at ang iba pa papunta sa piging. Kasunod ng Vermilion Bird Clan, narating din ng Black Tortoise Clan ang White Tiger Clan. Siyempre, bukod sa 4 na simbolo ng mga angkan ng pamilya, mayroon pa ring ilang iba pang mga angkan na may mabuting pakikipag-ugnayan sa angkan ng Puting Tigre. Nakatanggap din sila ng mga imbitasyon na pumunta at manood ng seremonya. Ang huling natagalan bago dumating ay natural na ang Asher Dragon Clan na siyang pinakamalakas. Hindi ko inakalang pinapunta pala ng angkan ng dragon si Brother Jinbo sa pagkakataong ito. Labis na ikinagulat ni Rong ito. Matapos ang ilang taon na paghihiwalay, tila umusbong muli ang lakas ni Brother Jinbo.
Lumapit si Clint upang salubungin ito ng may malakas na tawa, halatang pamilyar na pamilyar sa pagdating ng angkan ng dragon. Ang elder na ipinadala ng angkan ng dragon sa pagkakataong ito ay tinatawag na Jinbo Ao. Ang kanyang lakas ay hindi natalo kay Head Elder Clint at hindi maarak. Ang angkan ng dragon na nagpadala sa kanya ay itinuturing ding nagbigay ng malaking mukha sa engranding seremonya ng angkan ng puting tigre. Clint, matandang punk ka, puro pagtatawanan lang ang alam mo sa na yan. Nasa kalagitnaan na tayo ng mundo ng mga matatanda. Mabuti na nga lang at hindi tayo humihina, saan pa may progreso. Natatawang saway ni Jinbo. Hey, matanda ka, napakahinhin mo pa rin. Sa buong Divine Realm, sino ba ang hindi makakaalam na ikaw, Jinbo, ay nakapag-cultivate ng Dragon Wave hanggang sa pinakamataas na middle stage spirit rank, habang ang lakas mo ay matagal nang nakakonekta sa langit at tumatagos sa lupa. Natatawang sabi ni Clint habang nangunguna sa daan. Sa totoo lang, hindi rin ito maituturing na pambobola. Ang lakas ng Jinbo na ito ay talagang nakakatakot. Ang kanyang Dragon Wave ay matagal nang nalinang sa middle stage spirit rank. Kasama ang makapangyarihang Dragon Race martial techniques, kakaunti ang kanyang katapat sa Demon Region. Sa mga nakatatanda ng angkan ng Dragon, ang Jinbo na ito ay isa rin sa mga pinakamahirap kalabanan. Natatawang sabi ni Jinbo, sige, matandang punk, tigilan mo na ang pambobola sa akin. Halika, Janhao, Hanwei, bakit hindi pa kayo nagbibigay galang kay Head Elder Clint? Sa likuran ni Jinbo, isang lalaki at isang babae, dalawang kabataan, ang lumapit upang magbigay galang. Janhao Long, Hanwei Long, nagbibigay galang kay punong Elder Clint. Matagal nang napansin ni Clint ang dalawang batang ito. Malamang, sila ang natatanging talento ng kasalukuyang henerasyon ng angkan ng dragon. Lalo na si Janhao, ang batang ito, malalim at matino, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng walang hanggan, at hindi dapat maliitin. Nang makita ang ekspresyon ni Clint, natawa rin si Jinbo sa kanyang sarili. Ang ganitong uri ng okasyon ay orihinal na panahon kung saan ipinapakita ng bawat angkan ang kanilang lakas. Isinama ni Jinbo ang dalawang batang natatanging talento ng angkan ng dragon upang ipaalam sa iba't ibang angkan ang kanilang husay. Ang kanyang Asher Dragon Clan ay ang nakatatandang kapatid ng Demon Region magpakailanman. Tumayo ka. Hindi masama, hindi masama. Ang iyong Asher Dragon Clan ay laging puno ng talento. Talagang pinag-iinggitin kami. Malamang, ang batang patriarka ng Dragon Clan ay ipanganganak kasama ng dalawang ito, hindi ba? Nakangiting sabi ni Clint. Pinagsalikop ni Janhao ang kanyang mga kamay at mayanhing sinabi, sumasagot na Head Elder, ang posisyon ng batang patriarka, hindi maglalakas loob na isipin iyon ni Janhao. Pero nang marinig ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Clint. Bagamat hindi sila nagpalitan ng suntok, hinuha ni Clint na ang lakas ng Janhao na ito ay malamang na hindi mas mababa kaysa sa kay White Light. Ganitong klase ng lakas at hindi niya talaga naisip ang posisyon ng batang patriarka. Maaari kayang mas malakas pa rin ang buhay ng mga batang henerasyon ng angkan ng dragon. Pinagmasdan ni Jinbo ang ekspresyon ng lalaki at sinuri ang mga salita nito, at labis na nasiyahan sa ekspresyon ni Clint. Nakangiti niyang sinabi, hindi mapagpakumbaba si Janhao. Hindi nga ordinaryo ang lakas niya, pero sino ang nag-uutos kay Yang Ao na maging sobrang halimaw ang batang iyon, na nag-cultivate na ng Dragon Wave papunta sa initial stage spirit rank sa murang edad. Sa posisyong ito ng batang patriarch, malamang ay hindi siya kayang kalabanan ni Janhao. Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ni Clint nang marinig niya ito. Sa mga nasa junior generation, mayroon talagang isang taong nakapag-cultivate ng Dragon Wave hanggang sa initial stage spirit rank. Medyo kakilakilabot din ito. Head Elder, bakit may batang lahi ng tao sa upuan ng Flowing Light Clan? Parang, ang binatang ito ay may lahing dragon. Biglang sabi ni Hanwei. Pagkasabi niya nito, parehong nabaling ang tingin ni Jinbo at Janhao kay Mateo. Lalo na si Janhao, naging madilim ang kanyang ekspresyon. Humph! Mukhang hindi, ang punk na ito ay malinaw na may lahing dragon. Malamig na sabi ni Janhao. Nang makita ni Clint na ganoon na nga ang sitwasyon, palihim siyang nagmura sa loob-loob niya. Nakalimutan niya ito. Ang pinakamalaking bawal sa angkan ng dragon ay ang pagnanakaw ng mga martial artist ng dugo ng lahi ng dragon, at pagiging mga bloodline martial artist.
Kung dito makikita ang presensya ni Mateo sa mga mata ni Jinbo, malamang na hindi na mareresolba ang bagay na ito. Tunay ngang gumalaw ang figure ni Janhao at nakarating na sa harap ni Mateo. Kasalukuyang nakikipag-usap si Mateo kay Patrick nang biglang may biglaang pag-atake ng malamig na hangarin na pumatay sa kanya. Nang maramdaman ang pressure ng dragon na nagmumula sa binata sa harap niya, mabilis na naunawaan ni Mateo ang nangyari. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Malamig lang niyang sinabi, may hinahanap ka ba sa akin? Biglang nagalit si Janhao sa inasal ni Mateo. Ninakaw niya ang esensya ng dugo ng lahi ng dragon at nang ahas pa ring maging napakayabang. Tunay ngang nararapat sa kanya ang kamatayan. Nako, saan ninakaw ang dugo ng dragon mo? Alam mo ba na ang pagnanakaw ng esensya ng dugo ng lahi ng dragon at pagiging isang bloodline martial artist ay isang malaking krimen sa harap ng lahi ng dragon? Seryosong sabi ni Janhao. Dahil hindi magalang ang iba sa kanya, natural lang na hindi rin magalang si Mateo sa iba. Agad niyang sinabi, general na krimen. Sino ka ba naman, para maglakas loob na sentensyahan ng kamatayan ang mga tao? Hindi malakas ang lakas, pero hindi rin maliit ang tono. Ngayon, dahil sa malaking kaganapan ng White Tiger Clan, hindi ko kayo papatayin. Paikliin at pinuhin ang dugo ng dragon ninyo, at ibalik ito sa Dragon Clan, at dito na lang natin itigil ang usaping ito. Sanay na si Janhao sa pagiging mapang-ipang at hindi na rin binigyan ng pagkakataon si Mateo na magpaliwanag, dahil gusto niya lang na paikliin at pinuhin ni Mateo ang dugo ng dragon. Matapos pinuhin ng mga bloodline martial artist ang dugo ng dragon, ang dugo ng kanilang mga katawan ay nagsanib na sa dugo ng dragon. Kapag natanggal na, ang kanilang lakas ay lubos na mababawasan kung ito ay maliit, habang ang kanilang pundasyon ay lubos na masisira kung ito ay malala. Ang kanilang buong cultivation ay mawawala. Nakita rin ni White Light ang eksenang ito, at hindi niya napigil ang hampasin ang kanyang ulo habang walang magawang sinasabi, ang lalaking ito, talagang hinahanap-hanap niya ang kamatayan anuman ang okasyon. Sana ay maging mahinahon ang Big Brother sa pagkilos. Kung hindi, mapapahiya ang aking White Tiger Clan. 997. Kapatid na Jinbo, sa tingin ko. Mas mabuting tawagin na lang pabalik ang kagalang-galang na pamangkin. Kapag nagsimula na silang mag-away, makakasira ito sa maayos na relasyon. Seryosong umiling si Clint. Pero malamig na sinabi ni Jinbo, Kuya Kon, alam mo rin ang mga patakaran ng ating angkan ng dragon. Ang mga human martial artist ay lalong nagiging walang pigil ngayon para manggahas na magmayabang sa harap mismo ng ating mga ilong. Talagang sobra na ang pang-aapi sa mga tao. Ngayon, bibigyan kita ng mukha at sapat na ang dugo ng dragon niya. Walang kwenta ang taong ito. Hindi pa protektahan ng White Tiger Clan ang isang batang tulad nito, hindi ba? Ang paglipad ni Jinbo palabas ng hawakan ay nakasalalay din sa tao. Si Mateo ay isa lamang mababang antas ng martial artist ng Faceless Realm at hindi lubos na nakapasok sa arcane sites ng White Tiger Clan. Kahit pa makuha niya talaga ang dugo ng dragon ni Mateo, hindi rin makikipagdigma ang White Tiger Clan. Kung si Mateo ay isang nasa gitna o huling yugto ng Dao Profound Realm, tiyak na kailangan itong timbangin ni Jinbo. Tutal, teritoryo ito ng White Tiger Clan. Para makalabas dito si Mateo, tiyak na may koneksyon siya sa Tiger Clan. Kung talagang nasaktan ng husto, hindi ito makakabuti. Hindi rin masisisi si Jinbo sa pagkagalit. Ang lahi ng lahing demonyo na pinakagusto ng mga martial artist ng tao ay ang lahing dragon. Kaya naman, ang lahing dragon ay may malalim na pagkamuhi dito. Ayos lang sana kung isang bloodline martial artist si Mateo, pero kahit na tumakbo siya papasok sa teritoryo ng Demon Region ng walang ingat. Malinaw na kawalan ito ng respeto sa Dragon Clan. Sa pananaw ni Jinbo at mga kasama, tinutuya ni Mateo ang dignidad ng angkan ng dragon dito. Lihim na natuwa si Clint dito, ngunit mapait ang ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi, kapatid na Jinbo, hindi pa ito sapat para protektahan ang sarili. Panauhin ko lang din siya ng aking White Tiger Clan. Kung ganito kayo, naiinis ako. Mas mabuting hayaan na lang nating bumalik ang kagalang-galang na pamangkin, kung hindi, kung masasaktan ang kagalang-galang na pamangkin, hindi ito magiging maganda. Natigilan si Jinbo.
Hindi siya nag-react noong una, pero agad niyang napigil ang matawa nang sabihin niya, nasaktan si Janhao. Brother Kun, nagbibiro ka ba? Kung kayang saktan ni Janhao ang isang first-level faceless brat, sasayangin din sana ni Janhao ang ilang taon na ito. Bumantong hininga si Clint at sinabing, kapatid na Jinbo, binalaan na kita. Kung matatalo ka, huwag mo akong sisihin. Pero aalisin ko muna ang abala, kung magkamali si Janhao, huwag mong apihin ang mahihina. Kung gagawa ka ng hakbang, hindi ako makakatingin ng nakahalukip-kep. Pero walang pakialam na sinabi ni Jinbo, mabuti naman at nariyan ang salita mo. Kung hahayaan ko na ang matandang ito at harapin ang isang 5th level faceless, ako, si Jinbo, ay hindi pa kayang mawala ang mukhang ito. Lihim na natawa si Clint sa kaibuturan niya. Nagyayabang pa rin ang matandang punk na ito sa harap niya ngayon lang. Hiniram niya ang kamay ni Mateo at ibinuhos ang kapangyarihan at prestihiyo nito, at natuwa siyang makita itong nangyayari. Tutal, nasa teritoryo ito ng White Tiger Clan. Bagamat may sapat na dahilan ang Dragon Clan, minamaliit din nila ng husto ang White Tiger Clan. Dito rin, talagang galit na galit si Mateo. Gusto sanang lumapit ang kabilang panig at ilabas ang dugo ng dragon niya nang walang paabi. Sa ganitong bagay, hindi rin maganda ang magiging mood ng kahit sino. Nakatayo ako rito. Kung kaya mong kunin ang dugo ko, walang dahilan para hindi ka rin. Nanliit ang mga mata ni Mateo habang malamig niyang sinasabi. Sumanghel si Janhao ng malamig at sinabing, tumanggi ka sa isang toast para lang uminom at mawala ng saysay. Dahil handa kang matikman ang puwersahang pagkuha ng dugo ng dragon mo, tutuperin ko ang hiling mo. Sa harap ng napakaraming tao, may balak din si Janhao na magpakitang gilas at hayaan ang lahat na makita ang lakas ng batang henerasyon ng angkan ng dragon. Dam Ugong. Ang presyon ng lahi ng dragon ni Janhao ay ganap na nailabas. Nakakagulat na isa itong bloodline ng ranggo ng hari. Tanga! Sa ilalim ng presyon ng bloodline ng aking king rank, ang iyong mababang uri ng dugong dragon ay hindi kayang maglabas ng kahit anong kapangyarihan. Paano mo ako lalabanan? Sabi ni Janhao nang may mapanghamak na mukha. Sa panig ng Vermilion Bird Clan, isang masayahing babae ang nagsabi ng may hajejek, medyo matapang din ang martial artist na ito. Nang makita si Janhao, naglakas loob pa siyang gumawa ng hakbang. Ang bloodline ng king rank ay may ganap na epekto ng pagsugpo laban sa mga ordinaryong mandirigmang bloodline. Sa isang 5th level faceless pa lang, imposibleng maging katapat ni Janhao. Ngunit ang isa pang babae na may nagyayelong tingin ay nagsabi, anong katapangan, isa lamang itong kahangalan. Alam na imposibleng magtagumpay ngunit ginagawa pa rin. Ano ang pagkakaiba sa isang gamo-gamong lumilipad patungo sa apoy? Ang dalawang babaeng ito, isa ay mainit at isa ay malamig, ang mga natatanging talento ng Vermilion Bird Clan. Ang malamig ay tinatawag na Willa, at ang mainit ay tinatawag na Jemima. Nang makita nila ang mga kilos ni Mateo na halos hindi na niya kayang nguyain, pareho silang hindi sang-ayon. Paf, malinaw na sinabi ni Senior Apprentice Sister Willa. Ang gulo ng ulo ng batang ito, mukhang cute naman. Natatawang sabi ni Jemima. Humph! Ano ba ang cute sa kanya? Ang mga human martial artist ang pinakakasuklam-suklam, ang pagpino pa nga ng bloodline ng ating mga demonyo para mapalakas ang kanilang lakas, ay talagang nararapat sa kamatayan. Ang aksyon na ito ni Janhao ay itinuturing ding isang malaking kasiyahan. Sa totoo lang, hindi lang sa panig ng Vermilion Bird Clan, naramdaman din ng panig ng Black Tortoise Clan na si Mateo ay isang sasamba na sinusubukang pigilan ang karwahe. O baka, ang pagpapakita rito ni Mateo ay isang pagkakamali na rin. Bukod pa rito, wala silang magandang impresyon sa isang bloodline martial artist tulad ni Mateo. Tutal, lahat sila ay mga demonyo. Ang ibang mga tao ay nagpipino ng bloodline ng kanilang lahi upang mapalakas ang kanilang lakas, malinaw na hindi sila masaya. Dahil sa matinding pagpigil ng King Rank bloodline ni Janhao, hindi nakaramdam si Mateo ng kahit kaunting pagkailang. Ngumiti lang siya ng bahagya at sinabing, kung ikaw ay Sacred Rank bloodline, mas gugustuhin kung matakot ng kaunti. Ang isang maliit na King Rank bloodline ay ordinaryo lang. Akmang sasagutin na sana ni Janhao si Mateo nang biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi lang si Janhao, kundi pati na rin ang ekspresyon ng lahat ng naroroon, pati na si Head Elder Clint.
Bagamat nahalata nila na si Mateo ay may dugong lahi ng dragon, nang hindi ipinakita ni Mateo ang kanyang bloodline pressure, hindi nila mahahalata ang lalim ng dugo ni Mateo. Alam ni Clint na alam ni Mateo kung paano sumanib sa langit at lupa. Kaya naman, walang paraan si Janhaw na saktan si Mateo. Pero hindi niya inakala na ganito pala kalakas ang lahi ng dragon ni Mateo. King rank bloodline. King rank bloodline talaga yan. Ito. Paano ito naging posible? Paano lumitaw ang isang king rank bloodline sa isang martial artist na tao? Ang kapangyarihan ng kanyang bloodline ay hindi naman talaga mas mababa kumpara kay Janhaw. Masyado rin itong eksaherada, di ba? Sa pagkakataong ito, talagang sinampal ang mga mukha ng Dragon Clan. Ang bloodline ng Rango ng hari ay lumitaw sa isang martial artist na tao. Malamang na hindi ito basta-basta iisipin. Sabay-sabay na nagkagulo ang mga demonyong angkan na ito, nagulat sa kapangyarihan ng bloodline ni Mateo. Napakaraming tao sa kanila ang mayroon lamang ordinaryong bloodline. Ngunit sa katawan ng taong martial artist na ito, siya ay talagang may bloodline na may ranggong king. Ang ekspresyon ni Janhaw ay walang kapantay na pangit. Sinasabi pa rin niya na si Mateo ay may mababang dugong dragon kanina, ngunit agad siyang sinampal sa mukha. Paanong hindi siya magagalit nito? King rank bloodline. Magaling, talagang mahusay. Mukhang hindi lang basta pagkuha ng dugo ng dragon ang kailangan ngayon, kung hindi mo aaminin ang proseso kung paano mo ninakaw ang dugo ng dragon, hindi magiging madali kahit gusto mo pang mamatay. Nagngalit ang mga ngipin ni Janhaw sa puot at sinabi. Lumitaw ang bloodline ng Rango ng hari sa isang tao, ito lamang ang nakadakilang kahihiyan para sa angkan ng dragon. Zonri, kuko ng dragon sa langit. Hindi na nagatubili si Janhaw, direktang inilabas ang isang kuko. Isang kuko ng dragon ang namuo mula sa hangin, nababalot ng isang nakakatakot na kapangyarihan, at sumugod patungo kay Mateo. Pero nang makita ni Mateo ang eksenang ito, nagpakita siya ng paghamak at malamig na sinabi, masyadong mahina ang alon ng dragon sa rango ng langit. Spirit rank coiling dragon heaven devastating palm. Dahan-dahan at walang pagmamadali na inihampas ni Mateo ang isang palad. Isang asul na dragon ang lumipad ng mataas sa ere at direktang dinurog ang Zonri Heavenly Dragon Claw ni Janhaw. Ugong. Hindi nabawasan ang natitirang puwersa ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, ang katawan ni Janhaw ay nabasag at lumipad palabas na parang bola ng kanyan. 978. Isang napakabarbarong palma na hindi nagbigay kay Janhaw ng kahit kaunting pagkakataon. Hindi pa rin kayang tapatan ng kasalukuyang lakas ni Mateo ang middle stage tier Sham. Pero sa pagharap sa initial stage tier Sham, hindi naman ito naging mahirap. Bukod pa rito, nakikipagkompetensya sa mga teknik sa pakikipaglaban sa lahi ng dragon, ang Janhaw na ito ay labis na kulang. Nanliit ang mga mata ni Jinbo, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mateo, puno ng hindi makapaniwala. Spirit rank coiling dragon heaven devastating palm. Ito. Paano ito posible? Hindi lang natutunan ng isang martial artist ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, nilinang pa niya ang Dragon Wave papunta sa Spirit Rank. Nabigla si Hanwei hanggang sa hindi niya maisara ang kanyang bibig. Ano ba ang nangyayari rito? Bloodline na may ranggong hari, lahi ng dragon na may ranggong espirito, teknik sa pakikipaglaban na may ranggong banal, hindi ba't isa siyang martial artist na may linyang dugong tao? Paano niya nagawang makamit ang ganito kalawak? Gulat na gulat din si Jemima. Alam ng apat na simbolo ng pamilya na ang pundasyon ng mga teknik sa pakikipaglaban ng lahi ng dragon ay nakasalalay sa alon ng dragon na ito. Ang kakayahang mag-cultivate ng Dragon Wave hanggang Heaven Rank sa edad na ito ay lubos ng may talento. Sa pag-cultivate hanggang Spirit Rank, ang susunod na batang Patriarch ay siguradong siya. Ngayon, ang batang nilalang ng sangkatauhan ay nakapag-cultivate ng Dragon Wave hanggang sa maging Spirit Rank. Masyado itong ironic. Nang nasa gitna pa rin ng pagkabigla ang lahat, gumalaw ang figure ni Mateo at tinapakan ang dibdib ni Janhaw gamit ang isang paa habang nakangiti, napakamapagmataas mo, gustong-gusto mong kunin ang dugong dragon ni Crosswell na ito sa sandaling umakyat ka. Ano kayang pakiramdam kapag kinuha ni Crosswell na ito ang dugong dragon mo? Magaan ang loob na sinabi ito ni Mateo, ngunit hindi napigilan ng mga nakapalibot na tao na makaramdam ng kilabot nang marinig nila ito.
Sa pagsasabing gusto niyang kunin ang dugo ng dragon ni Jianhao sa harap ni Jinbo, gaano ba kitikot ang isang tao? Tunay nga, nang makita ni Jinbo ang mga kilos ni Mateo, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na nagbago mula sa pagkamangha patungo sa gulat at galit. Isang nakakatakot na aura ang bumalot kay Mateo mula sa malayo. Kung talagang maglalakas loob si Mateo na kumilos, papatayin niya si Mateo nang walang pag-aalinlangan. Nako, kung maglalakas loob kang kumuha ng dugo ng dragon ni Jianhao, tiyak na babalatan ko ang balat mo at bubunutin ang mga litid mo ngayon. Malamig na sabi ni Jinbo. Bumunot na ang mga espada sa oras na ito. Alam ni Head Elder Clint na hindi na niya maaaring panoorin ang palabas. Sa ganitong bilis, wala nang paraan para malutas ang mga bagay-bagay ngayon. Hindi dapat paglaruan si Jinbo, pero hindi rin naman pala basta-basta makisama si Mateo. Isa pa, si Mateo ay kapatid pa nga ni White Light na nagbabanta sa buhay at kamatayan. Kung talagang nasaktan niya ito ng husto, baka magdulot ito ng gulo. Haha, hindi pagkakaunawaan lang. Mateo, medyo bata pa at agresibo ang kagalang-galang na pamangkin na si Jianhao. Pero ang angkan ng dragon ay talagang masyadong sensitibo sa mga bloodline martial artist. Bigyan mo ng mukha ang matandang ito, ha? Sabi ni Clint kay Mateo habang tumatawa ng malakas. Inangat ni Mateo ang kanyang ulo at binigyan si Clint ng isang makahulugang sulyap na puno ng guilt. Napakatalino ng batang ito. Malamang matagal na niyang naunawaan ang mga iniisip ko, palihim na naisip ni Clint sa sarili. Gusto niyang hiramin ang mga kamay ni Mateo para mabawasan ang kalamangan ng angkan ng dragon. Paanong hindi ito naunawaan ni Mateo? Kahit na ang lakas niya, halos may puntos pa rin si Clint. Kung gusto niya itong pigilan, dapat ay matagal na siyang sumugod. Bakit pa kailangang maghintay hanggang ngayon? Biglang ngumiti si Mateo at sinabing, Head Elder, si White Light ang pinakamalapit kong kapatid. Kalimutan mo na yan ngayon. Pero ako, si Mateo, ay hindi isang maliit na tao na kayang gawin ni Newman. Sana'y kumilos ng may pag-iingat at paggalang ang Head Elder. Nahihiya si Clint, pero binitawan na ni Mateo ang paa niya at bumalik sa upuan niya. Nagpumiglas si Jianhao na tumayo. Nang tumingin kay Mateo, may ekspresyon siya ng galit at hinanakit habang malamig na sinabi, Punk, mayroon kang bloodline na parang hari, hinding-hindi matatanggap ng Dragon Clan ko ang lahat ng ito. Sinulyapan ni Mateo si Jianhao at bahagyang ngumiti, ituring mo ang sarili mong maswerte sa pagkakataong ito. Sa susunod, hindi ka na magiging ganito kaswert. Kung hindi niya titingnan ang mukha ni White Light, tiyak na matutuyo niya ang blood essence ni Ling Jianhao ngayon. Inilantad ng kabilang panig ang kanyang balak pumatay. Hindi rin ganoon kadaling pakisamahan si Mateo. Hindi naramdaman ni Jianhao na siya ay pinalad. Sa kanyang pananaw, natatakot si Mateo sa kapangyarihan ng angkan ng dragon, kaya naman bumababa siya sa hagdan. Sinasabi lang din ni Mateo. Talaga kayang nang-ahas siyang kunin ang dugo ng dragon niya. Pero nang makarating siya sa harap ni Jinbo, nahihiyang tumingin siya habang sinasabi, Elder, walang silbi si Jianhao at nawala ng mukha para sa angkan ng dragon. Pero mahinahong sinabi ni Jinbo, hindi maituturing na kahihiyan ang pagkatalo sa Spirit Rank Dragon Wave. Isa lang talaga ang martial artist na may King Rank bloodline. Hindi na dapat ipagpaliban ang bagay na ito. Kapag naayos na ang usapin ng White Tiger Clan, natural na hahanapin siya ng matandang ito para magtanong ng malinaw. Nakatitig si Jinbo kay Mateo nang may masamang intensyon, ngunit parang walang nararamdaman si Mateo. Masaya pa rin siyang nakikipag-usap. Nang makaupo na ang mga bisita at ang punong abala, opisyal na ring nagsimula ang paglilitis sa batang patriarka. Ang pagsubok na ito ay hinati sa kabuoang 3 round. Ang sinubok nito ay ang karakter, bloodline, at ang tunay na lakas. Ang unang round, ang pagsubok ng karakter. Nelan, Monwu, White Light, kayong tatlo ay papasok sa Heart Examining Forest. Ang unang lalabas ang siyang mananalo. Sabi ng isang elder sa malinaw na boses. Si Nelan Rong ang kandidato ng Crimson Flame Clan na pumalit kay Xavian. Kung ikukumpara kay Xavian, ang lakas niya ay natural na mas mahina ng kaunti.
Ngunit ang lakas mismo ng Crimson Flame Clan ay napakalakas na. Hindi pa rin maaaring maliitin ang lakas ni Nelan. Ang forest na ito na nagsusuri ng puso ay espesyal na itinayo ng White Tiger Clan upang subukan ang batang patriarka. Sa loob ng kagubatan ay mayroong isang malakas na pormasayo ng ilusyon. Matapos matanggap ng White Light Trio ang mga utos, agad silang pumasok sa loob ng Heart Examining Forest. Head Elder, sino sa tatlong taong ito ang pinakapositibo sa iyo? Pagpasok ng tatlong tao, ibinuka ni Barry ang kanyang bibig at tinanong si Clint. Nang sandaling itanong ang mga salitang ito, marami ring tao ang nagpakita ng interes. Maging ang mga makapangyarihang tao ng iba pang tatlong angkan ay nakinig din. Ngumiti si Clint at sinabing, tungkol pa lang sa round na ito ng Heart Examining Forest, ang matandang ito ay talagang lubos na positibo kay Monwo. Ang karakter ng batang ito ay mahinahon, hindi mayabang o padalos-dalos. Kung pag-uusapan ang ugali, siya talaga ang pinakaangkop para sa posisyon ng batang patriarka. Kahit na biglaang lumitaw si White Light, hindi rin siya nagpakita ng kahit kaunting pag-aalala. Nang marinig ang mga salitang ito, palihim na tumango ang ilang mga elder at patriarch. Si Monwo ng Suppression Martial Clan ay palaging hindi gaanong kilala. Ngunit walang sino man ang nangahas na baliwalain ang kanyang lakas. Kung hindi lilito ang White Light, si Monwo ang magiging pinakamagaling na katunggali ni Xavian. Kahit si Xavian mismo ay hindi rin nangahas na sabihin na tiyak na mapapanalo niya si Monwo. Makikita rito kung gaano kalakas ang lakas ni Monwo. Bukod pa rito, ang karakter ni Monwo ay mahinahon at bihirang makipagkompetensya para sa kahit ano. Tahimik lamang siyang naglilinang ng mag-isa. Natural lang na maging atensyon din ni Clint ang kanyang pagganap. Kung hindi lang dahil sa pag-abot ng White Light sa Sacred Rank Bloodline, mas gusto pa rin talaga ni Clint si Monwo. Sa tatlong tao, medyo nasobrahan ang paglantad ni Xavian sa kanyang talam. Biglang lumitaw ang puting liwanag, habang si Monwo ay malalim na parang isang kalaliman. Kung ikukumpara, si Monwo nga talaga na mas angkop para sa posisyon ng batang patriarka. Habang masiglang nag-uusap ang lahat, biglang sumigaw ang matanda sa ibaba sa malinaw na boses, si White Light ang unang lumabas mula sa Heart Examining Forest. Sa unang round, panalo si White Light. Hindi napigilan ni Clint na manigas nang marinig niya iyon. Gaano nakatagal at nakalabas na si White Light sa Heart Examining Forest? Ilang salita lang ang sinabi nila mula simula hanggang katapusan. Kung pagsasama-samahin, ilang dosenang hininga lang din ang lumipas. Bigla na lang lumabas. Hindi kalakihan ng forest na nagsusuri ng puso. Kung ikukumpara, oras din ito para maglakad mula dulo hanggang dulo. Hindi kaya't hindi naantala ang White Light sa loob. 999. Anong klaseng biro ito? Itong forest na nagsusuri ng puso, kahit pumasok ang mga elder, hindi rin posible na lumabas ng ganito kabilis. Agad na lumabas ang White Light. Maaaring may nangyaring problema sa array formation. Ang Heart Examining Forest ay isang high-grade tier siyam na array formation. Kung papasok ang mga batang henerasyon, ang pinakamabilis ay aabutin ng kalahating araw bago sila makalabas. Hindi pwede. Kung may nangyari sa array formation, bakit hindi pa lumalabas sina Nelan at Monwo? Napakakakaiba ng batang yan na nagngangalang Mateo. Bakit naging kakaiba na rin ang White Light ngayon? Ang direktang paglalakad ni White Light palabas ng Heart Examining Forest ay nagpagulo sa lahat ng miyembro ng White Tiger Clan. Ang ganitong uri ng insidente ng direktang pagdaan sa Heart Examining Forest ay hindi pa nangyari noon mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Maliban na lang kung ito ay isang nakakatakot na nilalang tulad ni Mateo na ang puso ay umabot sa Heavenman Unity Realm, kung hindi, kahit ang mga elder ng Divine King Realm ay makukulong din ng maikling panahon na iyon. Kung tungkol naman sa henerasyon ng mga nakababata, hindi na kailangang sabihin pa iyon. Head Elder, ang bagay na ito ay talagang mapanlin lang. Tiyak na niloko niya ang White Light. Kung hindi, paano siya makakalusot sa Heart Examining Forest? Seryosong sabi ni Emong. Habang sa oras na ito, ang patriarka ng Suppression Martial Clan na si Chen ay hindi na rin makaupo ng tahimik. Ikinuyom din niya ang kanyang mga kamao at sinabing, Head Elder, ang bagay na ito ay masyadong kakaiba.
Kailangan nating alamin ang sanhi nito. Lumapit na ang dalawang angka na ito, natural lang na hindi rin maaaring umupo na lang at sumuko na lang sa kamatayan si Jonas. Dali-dali niyang sinabi, noong nakaraan, wala, hindi ibig sabihin na wala nang mangyayari sa hinaharap. Ang lakas ng white light ay hindi maaaring husgahan gamit ang sentido komon. Kung hindi mo kayang tiisin ang pagkatalo, umatras ka na sa pakikibaka para maging batang patriarka. Bakit kailangan pang insultuhan ang mga tao gamit ang mga salita? Sa totoo lang, si Jonas ay labis ding nagulat. Ngunit si White Light ang batang patriarka ng Floang Light Clan. Natural lamang na hindi siya matakot sa oras na ito, at agad na binaliktad ang mga pahiwatig. Akmang ibubuka na ni Clint ang kanyang bibig nang ikuyom ni White Light ang kanyang mga kamao at sinabing, Head Elder, bago ang paglilitis, ibinigay na ni White Light ang lahat ng aking mga singsing na imbakan. Imposibleng magdala ako ng anumang kayamanan. Kung hindi pa rin mapakali si Head Elder, handa si White Light na tanggapin ang isang inspection. Ang sabi lang, kung hindi nandaya si White Light, ano na? Parang batong matatag ang White Light, nakatingin kay Emong nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting kahinaan. Isa siyang batang kandidato para sa patriarka ng isang mataas na White Tiger Clan. Dahil siniraan siya ng walang ganitong dahilan, malinaw na kailangan niyang makabawi ng ilang kapangyarihan. Dahil sa ganitong kahigpit ng White Light, hindi napigilan ni Emong na mahirapan bumaba sa likod ng tigre. Hindi lang talaga siya makapaniwala na kayang dumaan ng White Light sa Heart Examining Forest sa loob ng ganoong kaikling panahon kahit pabugbugin siya hanggang mamatay. Kapag nalaman naming hindi ka nandaya, magre-resign na ang matandang ito sa pagiging patriarka. Malamig na sanggal ni Emong. Nang lumabas ang mga salitang ito, natigilan ang lahat. Medyo samobra ang birong ito. Ginamit talaga ni Emong ang posisyon ng pagiging patriarka para tumaya. Masyado itong napapadalas dahil sa bugzo ng damdamin. Maliban na lang, talagang napigilan si Emong sa dibdib, kaya't isinugol niya ang sarili niyang posisyon bilang patriarka. Sa simula, maganda ang sitwasyon ng Crimson Flame Clan. Natural lang na masaya rin si Emong. Pero simula nang pumasok si Mateo sa White Tiger Clan, ang Crimson Flame Clan ay binalot ng maraming problema sa lahat ng aspeto. Kung isasantabi ang insidente ng paglitaw ng isang traidor, nawala pa nga ang karapatan ni Xavier bilang batang patriarka bilang kandidato. Sa ngayon, ang Crimson Flame Clan ay naging katatawanan ng buong White Tiger Clan. Halatang-halata ang panloloko ni White Light, kaya kung hindi man lang niya ito kayang hilahin pababa sa kabayo, wala na ring gaanong saysay ang patriarkang ito. Sumangot si Clint at sinabing, nagpapaloko ka. Paano magagamit ang posisyon ng patriarka dahil sa galit? White Light, hindi naman sa hindi ka pinaniniwalaan ng loklok ang ito, sadyang kakaiba lang talaga ang ugali mo. Alam mo rin, simula nang maitatag ang Heart Examining Forest, walang sino man ang nakakadaan ng ganito kabilas noon. Kahit ang mga elder ng Divine King ay hindi rin. Masasabi mo ba sa loklok ang ito kung ano ang nangyayari rito? Yumuko si White Light at sinabing, ito, hindi ko alam, White Light. Alin man dito, pagkatapos kong makapasok sa Heart Examining Forest, wala akong nakita at diretso na lang akong lumabas ng ganoon. Kung talagang gusto ni Head Elder na sabihin ko, hindi talaga ako makapagpaliwanag. Kaya, kung hindi mapakali si Head Elder, mas mabuting magpatingin ka. Inosenteng sinabi ito ni White Light, ngunit hindi siya nagsinungaling. Ang ilusyonaryong kaharian ng Heart Examining Forest ay walang anumang epekto sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni White Light, hindi napigilan ni Clint na mawala ng lakas at nasabi na lamang, dahil ganoon nga, mabuti pang mag-inspection na lang. Kung hindi, mahirap kumbansihin ang masa. White Light, handa ka ba? Natural lang na walang anumang pag-aatubili si White Light. Dahil kahit anong paraan ang gamitin nila, imposibleng imbestigahan kung paano siya nanloko. Habang ang White Tiger Clan ay abalang-abala sa pagsusuri sa White Light, sa loob ng dagat ng kamalayan ni Mateo, ang Sun Moon Heavenly Pupil ay nagreklamo ng mayabang, haha, ang grupo ng mga hanggal na ito. Kahit na kumuha sila ng isang banal na artifact, imposibleng matukoy ang pagkakaroon ng dakilang ito. Pero ikaw, bata, ay talagang tuso, para makaisip ng ganitong paraan para mandaya. Napakasuklam.
Ngumiti ng bahagya si Mateo, sa hitsura mo, hindi ka ba nasisiyahan? Dahil tinulungan kita dati, mayroon ka pang 100 pagtutol. Habang pinag-uusapan ito, ang pagmamalaki sa mukha ng Sun Moon Heavenly Pupil ay agad na naglaho ng walang bakas. Nagngalit siya sa kanyang mga ngipin sa puot at sinabing, "Ikaw, bata, may mukha ka pa rin para sabihin iyan. Isa ka lang masamang bituin. Alam mo ba na ang paghahati ng banal na sentido ay maaaring magpabagsak sa sinaunang espiritu ng dakilang ito?" Sabi ni Mateo nang may walang pakialam na tingin, "Ayos ka lang ba? Isa pa, bilang kapalit, naibigay ko na sa iyo ang Inflow Spirit Dividing Art. Isa itong Divine Dao Mystic Art." Sumanghal ng malamig ang Sun Moon Heavenly Pupil ngunit hindi na nagsalita pa. Sa simula, para matulungan si White Light na makadaan sa Heart Examining Forest, gumamit si Mateo ng pamimilit at panunuhol para linangin ng Sun Moon Heavenly Pupil ang Inflow Spirit Dividing Art, pagkatapos ay hatiin ang isang bakas ng banal na sentido sa mga mata ni White Light. Ang takot ng Sun Moon Heavenly Pupil ay hindi lamang nakasalalay sa mga ilusyonaryong mahika nito. Nakikita pa niya ang lahat ng katotohanan at kasinungalingan. Ang Heart Examining Forest, ang antas na ito ng ilusyonaryong kaharian, ay parang laro lamang ng bata para sa kanya. Hindi ito maaaring magdulot ng anumang hadlang sa kanya. Kaya naman, talagang nandaya ang White Light. Ang paraan lang ng pagdaraya ay walang nakakapansin nito. Ang Sun Moon Heavenly Pupil ay napakahirap hulihin sa simula pa lang. Ang pagnanais na magtago mula sa paningin ng lahat ay talagang napakadali. Bukod pa rito, hindi siya isang mahiwagang kayamanan at hindi siya natatakot na matuklasan siya ng White Tiger Clan. Tunay nga, ang White Tiger Clan ay naglabas pa ng isang transcendent grade na banal na artifact ngunit wala silang nakitang anumang problema sa katawan ni White Light. Nang makita ang eksenang ito, lalong naging pangit ang ekspresyon ng mukha ni Emong. Sumagot ang Head Elder, walang dalang anumang mahiwagang kayamanan si White Light. Kasabay ng paglabas ng hatol na ito, muling nagkagulo ang lahat. Sa mga pagkakataong hindi siya umaasa sa anumang mahiwagang kayamanan, ang White Light ay dumaan mismo sa Heart Examining Forest. Masyado itong kakatwa. Head Elder, kung nararamdaman pa rin ng lahat na may problema, handa si White Light na maglakad muli sa Heart Examining Forest. Pinagsalikop ni White Light ang kanyang mga kamay at sinabing, bago pa man maghintay ng sagot ni Clint, tumalon si White Light at pumasok na sa Heart Examining Forest. Pagkatapos ng ilang dosenang paghinga, muling sumugod palabas ng Heart Examining Forest ang figure ni White Light. Sa pagkakataong ito, wala nang masabi ang lahat. Head Elder, ito. Maaari kayang ang White Light ay mula sa maalamat na puso ng isang dalisay na bata? Biglang sabi ni Barry. Naging nag-aalala ang ekspresyon ng Head Elder. Tumingin kay White Light na parang nakatitig sa isang halimaw, dahan-dahan siyang tumango at sinabing, mukhang ito lang ang paliwanag. Hindi ko talaga inakalang hindi lang pala nakarating sa sagradong ranggo ang White Light, kundi pati na rin sa maalamat na puso ng isang purong bata. Tunay na kahanga-hanga. 1,000. Ang puso ng isang dalisay na bata ay hindi hangganan ng kaharian ng puso, kundi mas katulad ng isang uri ng katawang espiritu. Ang ganitong uri ng espiritual na pangangatawan ay likas na hindi tinatabla ng mga ilusyon. Kayang panatilihin ng isang tao ang kanilang tunay na kalikasan sa loob ng mga ilusyonaryong kaharian. Ito ay lubos na makapangyarihan. Napakakaunti lang talaga ng mga taong nagtataglay ng puso ng isang dalisay na bata. Mahirap para sa isa na lumitaw kahit 10,000 taon na ang lumipas. Hindi pinansin ng White Light ang Heart Examining Forest at direktang lumabas. Tanging ang puso ng isang dalisay na bata lamang ang makapagpapaliwanag nito. Sa sandaling iyon, si Monwo ang pangalawang lumabas ng Heart Examining Forest. Nang makita niya ang puting liwanag, hindi sinasadyang nanginig ang buong katawan niya. Sa simula, sa 3 round na ito, ang pinakamalaking pag-asa niyang mapanalunan ay ang round na ito ng Heart Examining Forest. Pero sino ang mag-aakala na natisod pala siya sa unang round? Nang marinig niya na ang puting liwanag ay maaaring nagmula sa maalamat na puso ng isang dalisay na bata, maging ang ekspresyon ng isang taong kasing kalmado niya ay medyo pangit din. 2 beses na palang naglakad si White Light sa Heart Examining Forest. Hindi na kailangang husgahan kung sino ang manalo at kung sino ang natalo. Kung tungkol naman kay Nellen, mas nakakalungkot siya.
Mas nahuli pa siya kay Monwoo ng 2 oras. Sinubukan ng ikalawang round ang kapangyarihan ng Bloodline. Sinukat ito gamit ang isang Transcendent Grade Holy Artifact na Blood Soul Stone. Ang Bloodlines na ginamit sa pagsusuri ng Blood Soul Stone ay ibang-iba sa pressure na ipinakita. Mas tumpak ito. Bukod pa rito, ang pagsubok ng Blood Soul Stone sa Bloodline ay isang komprehensibong larawan, at hindi lamang ang lakas ng Bloodline. Tulad ng edad, tulad ng potensyal, tulad ng lakas. Dahil ang mga bagay na ito ay kadalasang kasama sa loob ng dugo. Ang unang lumabas ay si Nelan. Mukhang wala siyang gaanong pressure, na para bang alam din niya sa sarili na isa lamang siyang supporting character na walang kahit anong pag-asa. Nagpatulo si Nelan ng isang patak ng asensya ng dugo sa Blood Soul Stone. Di nagtagal, lumitaw ang matinding alon-alon sa Blood Soul Stone. Berdeng dugo. Si Nelan ay may berde ring dugo. Napakaganda na ng resultang ito. Sayang at sina Monwoo at White Light ang kalaban niya. Pagkatapos ng alon-alon, ang Blood Soul Stone ay tuluyang tumigil sa kulay berde. Kaya naman, ito ay natukoy bilang isang kulay berdeng Bloodline. Ang pagsubok ng Blood Soul Stone na ito sa lakas ng Bloodline ay nahahati sa pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo, violet, 7 kulay. Ang pula ang pinakamababa, habang ang violet ang pinakamataas. Sa wakas ay tumigil si Nelan sa berdeng linya ng dugo. Ito ay itinuturing ng napakalakas. Pagkatapos ni Nelan, sumunod din si Monwoo, na nagpatulo ng asensya ng dugo sa Blood Soul Stone. Ang Blood Soul Stone ay naglabas ng matinding liwanag. Una ay kulay pula, na sinundan ng kulay kahel, na unti-unting lumalakas. Nang ang kulay ay biglang naging berde at mula berde patungong asul, ito ay talagang naging medyo kulang sa tibay. Nagbago ang ekspresyon ni Monwoo, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng hindi gumagalaw sa batong Blood Soul. Ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliri ay lumilikha ng mga tunog ng pagkalabog. Lumipas na. Talagang lumipas na. Kulay asul na Bloodline. Bihira na lang makita ang kulay asul na Bloodline. Kahit nandito pa si Xavian, ganito na lang din ang lahat. Para gustuhin ni White Light na talunin si Monwoo sa Bloodline, malamang hindi na ito magiging madali. Sa kasalukuyan, ang usapin ng pagkakaroon ng White Light ng sagradong ranggong Bloodline ay hindi pa kumakalat, habang ang blue-colored Bloodline ay isa ng napakabihirang Bloodline magnitude. Kaya naman, hindi lahat ay masyadong optimistiko tungkol sa White Light. Gayunpaman, nang magpatulo ng asensya ng dugo ang White Light sa Blood Soul Stone, natigilan ang lahat. Kulay pula, kulay kahel, kulay dilaw, halos bigla na lang itong lumipas. Bahagyang bumagal ito kahit kulay berde na ito, pero mabilis pa rin itong dumaan. Kasunod nito ay kulay asul, kulay indigo. Indigo Bloodline. Dumidilim pa rin ang kulay. Hindi talaga kayang i-charge ng lakas ng Bloodline ng White Light ang kulay violet, di ba? Napakakakaiba nito. Simula nang mabawasan ang Divine Dawn ng halos wala ng dugo, wala pang Bloodline na umabot sa kulay violet noon. Gaano ba kalakas ang Bloodline magnitude ng White Light? Tingnan mo dali, talagang sumugod ito. Lila. Kulay lila ang Bloodline. Ang kulay lila na dugo ay sabay-sabay na pumukaw ng matinding ingay sa karamihan. Ang mga nagulat ay hindi lamang ang mga miyembro ng White Tiger Clan, kundi pati na rin ang iba pang 3 clan na dumating upang dumalo sa seremonya. Kulay lila ang Bloodline, ito ang pinakamataas na ranggo na nasubukan ng Blood Soul Stone. At sa loob ng 100,000 taon na ito, wala pang nakaabot sa kulay lila noon. Ang pinakamahusay na lakas ng Bloodline ay isa ring kulay asul na Bloodline. Pero ngayon, nagbunga ito ng isang kulay lila na Bloodline. Paanong hindi sila maaalarma nito? Nang makita ni Clint ang eksenang ito, hinaplos niya ang kanyang balbas at ngumiti. Ang pagganap ni White Light ngayon ay nagparamdam sa kanyang mukha ng labis na karangalan. Tingnan mo dali. Hindi pa tapos ang Bloodline test ni White Light. Nagdidilim pa rin ang kulay ng Blood Soul Stone. Malapit na. Mag-itim na. Sa pagkakataong ito, may biglang sumigaw sa gulat. Mabilis na tumayo si Clint at ang ilang elder, kasama na ang mga elder ng 3 iba pang clan, nagulat sa abnormal na pagbabago sa Blood Soul Stone. Maaari kayang ang lahi ni White Light ay umabot sa maalamat na lahing may kulay itim. Ito. Paano ito naging posible?
Gulat na sabi ni Barry. Ang linya ng dugong may itim na kulay ang pinakamataas na ranggo ng linya ng dugo ng White Tiger Clan. Hindi ka panipaniwala ang laki ng potensyal nito. Kahit sa Divine Dao era, napakakaunti lang ng mga taong nakakaabot sa black-colored bloodline. Ang ganitong uri ng lahi ay halos isang alamat. Pero ngayon, ang alamat na ito ay magiging katotohanan sa isang iglap. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang napangiti si Mateo. Ang konklusyong ito ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Ang perpektong puting tigre na pangkatawan ay isang nilalang na may kakayahang maabot ang ranggo ng sagradong ninuno. Ang pagpapaitim sa Blood Soul Stone, isa rin itong bagay na may katwiran. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, sa wakas ay naging itim ang kulay ng Blood Soul Stone. Lahat ay huminga ng malalim at bumaantong hininga, habang nakatingin kay White Light ng may hindi maisip na mga titig. Head Elder? Sa aking palagay, hindi na kailangang paglaruan pa ang ikatlong round na ito. Ang potensyal ni White Light ay hindi kayang kalabanan ng iba. Ang pagiging batang patriarka niya ay kasunod ng katanyagan, sabi ni Barry. Huminga rin ng malalim si Clint. Tiningnan ng iba't ibang matatanda at sinabi, mga matatanda, mayroon ba kayong anumang pagtutol? Wala. Sa katunayan, hinayaan ng White Light na maabot ng Blood Soul Stone ang maalamat na itim na kulay. Walang hanggan ang kanyang mga nagawa sa hinaharap. Kung hindi siya magiging batang patriarka, sino ang gagawa? Walang pagtutol. Lahat ng mga elder ay nagkaisa sa pagsang-ayon. White Light, ang batang patriarkang ito ay isa ng dapat ipaglaban. Kung kahit ang mga itim na may lahi ay hindi maaaring maging batang patriarka, ang White Tiger Clan ay magiging isang biro lamang. Sabi ni Clint, dahil ganoon nga, hindi na kailangang isagawa ang ikatlong yugto ng pagsubok. Ang bagong batang patriarka ng White Tiger Clan ay ang White Tiger Clan. Lahat ng mga bisita, magpahinga muna kayo ng isang araw sa aking White Tiger Clan. Pagkatapos iulat ng matandang lalaking ito ang bagay na ito sa patriarka, gaganapin natin ang seremonya ng pagkorona sa batang patriarka bukas ng umaga. Nang marinig ni White Light ang balitang ito, nakahinga rin siya ng maluwag. Masyado rin siyang nagbayad para sa kapakanan ng kasalukuyan. Siyempre, marami rin siyang naging mature sa pagitan ng mga ito. Sa wakas, siya pa rin ang naging batang patriarka ng White Tiger Clan. Ngunit hindi na ito ang layunin ni White Light. Simula nang malaman niya ang sekreto ng Heavenly Fiend Tiger Clan at ng White Tiger Clan, ang mas malaking layunin niya ay ang pag-isahin ang dalawang angkan at pag-isahin ang White Tiger Clan. Hindi mapigilan ni White Light ang tumingin kay Mateo, ang kanyang tingin ay puno ng pasasalamat. Kung hindi dahil kay Kuya, tiyak na magiging napakahirap ng sitwasyon niya ngayon, lalo na't pag-uusapan ang pagiging batang patriarka. Nang maghihiwalay na ang lahat, biglang ibinuka ni Jinbo ang kanyang bibig at sinabi kay Clint, kapatid na Kun, may mapangahas na kahilingan ang aw na ito. Medyo nagulat si Clint at sinabing, Kuya Jinbao, sabihin mo na lang, huwag kang mag-alala. Hanggat hindi mo ilalabas si Mateo, mapag-uusapan ang lahat. Alam ni Clint na ang biglang pagsasalita ni Jinbo ay malamang para kay Mateo. Malamig na sabi ni Jinbo, gusto ko talagang malaman kung gaano kalakas ang bloodline ng taong ito. Dahil hindi pa sapat ang Blood Soul Stone, pwede mo ba siyang subukan? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.